Isa siyang kawawang talunan, isang walang kwentang tao na tinatrato na parang basura. Pero isang araw, nagising ang kanyang SS rank na kakayahan, naging pinakamalakas, at sa huli, naangat ang prinsesa. Nagsimula ang lahat sa isang lalaki na sakay ng karwahe sa gitna ng gubat. Mukhang maayos ang lahat hanggang bigla, isang grupo ng malalaking halimaw, mga goblin, ang hamarang sa kanya, ngipin nakaipon at sandata nakayuko. Nagpanik siya at sumigaw ng tulong. Tamang-tama, dumating ang isang squad ng mga veteranong mandirigma at agad na sumugod sa laban. Binigay ng kanilang leader ang isang seryosong babala, kung may isang goblin, laging may kawan, ibig sabihin, dapat patayin lahat bago lumala ang sitwasyon. Kumikislap ang mga espada, gumuho ang mga ulo, at pinalabas ng mga mandirigma ang kanilang buong lakas, pinapatay ang mga goblin na parang damo lang. Isa sa kanila, isang dambuhalang lalaki, ay ginupit ang leeg ng goblin sa isang hagod lang gamit ang kanyang malaking palakol. Mabilis namang nilinis ng buong koponan ang natitirang mga halimaw. Lumipat sa isang lalaki na si Faith, nakasando sa kanyang sibat sa tarangkahan ng kaharian, na kumakalom ang tiyan. Kitang-kita ang gutom at pagod niya. Dumaan ang mga mandirigma, nagkukwentuhan tungkol sa pag-level up at kung gaano karami ang nakuha nilang loot sa araw na iyon sa panghuhuli ng goblin. Isa sa kanila ang nagbanggit na naka-level 6 na siya. Tahimik lang nakikinig si Faith, naiinggit, pero parang tinanggap na lang ang kanyang sitwasyon. Bulong niya sa sarili, hindi ko kailanman magiging katulad nila. Hawak ang kanyang walang lamang tiyan. Sinumpa niya ang kanyang walang kwentang kakayahan, ang kanyang kasakiman, at pinapaalala sa sarili na kahit mahirap, may trabaho naman siya. Dumating sa bayan ang magkakapatid na Vlerek, na parang mga celebrity dito, tinatrato na parang royalty. Umiwas ang tao para bigyang daan sila. Bigla, may nahulog na bagay mula sa kamay ng isang mamamayan at tumama sa sapatos ni Hado, ang agresibong kapatid. Agad na humingi ng tawad ang lalaki, pero nawala sa sarili si Hado, tinawag siyang basura at literal na sinipa palayo. Sumugod ang kapatid na si Memel, binabalaan ang lalaki na ang panunukso sa mga Sacred Knight ay maaaring magdulot ng kanyang pagkamatay. Sinubukang pagkalmeyan ng nakatatandang kapatid na si Refale ang dalawa, medyo sinaway silang ngunit halos inalis lang ang insidente, at sinabi sa mamamayan na maswerte siya habang naglalakad na lang. Mula sa malayo, ilang mandirigma na tumulong kanina ay nagbulong sa isa't isa, nagulat na si Lady Roxy, isa ring Sacred Knight, ay kaanak ng tatlong iyon. Lumapit ang Vlerek trio kay Faith. Casual na tinanong ni Rafael kung hawak-hawak ba ni Faith ang tarangkahan. Sagot ni Faith, oo. Dahil dito, itinapon ni Rafael ang ilang coins sa lupa na parang wala lang. Habang yumuyuko si Faith para pulutin ang mga coins, biglang tinapakan ni Hado ang kanyang kamay at nagkunwaring aksidente lang iyon. Pinagtawanan siya ni Refale, sinasabing parang wala raw nagpapakain sa kanya dahil sa lakas ng kalam ng kanyang tiyan. Pagkatapos, sinipa siya ni Hado sa tiyan at tinawag na kahihiyan sa kanilang pangalan. Sumali si Memel, pinaalala kay Faith na kung hindi dahil sa kanila, wala siyang trabaho, kaya dapat lang daw siyang magpasalamat. Habang nakahandusay si Faith at namimilipit sa sakit, sinigawan siya ni Hado na tumayo. Sinabi naman ni Rafael na kailangan daw siyang maturuan ng leksyon. Pero bago pa sila makalampas, dumating si Lady Roxy. Sinermonan niya ang mga ito, sinabing hindi dapat inaabuso ng mga knight ang mga sibilyan. Sinubukang palabasin ni Rafael na kabutihan pa nga ang pagbibigay nila ng trabaho kay Faith. Itinuro ni Roxy ang bote ni Hado na nakadikit pa sa mukha ni Faith, halatang hindi siya kumbinsido. Kibat balikat lang si Rafael at umalis kasama ang iba. Lumuhad si Roxy, tinignan ang kalagayan ni Faith at tinulungan siyang makatayo. Pinunasan niya ang dumudugong mukha nito gamit ang tela at sinabing magpahinga muna siya. Tahimik na nagpasalamat si Faith. Sinabi ni Roxy na pareho silang tagapagbantay ng tarangkahan at magkasama sa tungkulin, at ganito dapat kumilos ang isang tunay na Sacred Knight. Kinuha niya ang bandila mula kay Faith at sinimulan ang kanyang shift, sabay sabing ay report niya kung guguluhin siyang muli ng Vlerek. Sumagot si Faith na sanay na siya rito, saka siya naglakad palayo ng paika-ika papunta sa local tavern. Habang mag-isa siyang nakaupo, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita ni Roxy. Naisip niya kung ano kaya ang mangyayari kung talagang i-report niya ang pang-aabuso. Tinanong ng bartender kung binugbog na naman ba siya ng Vlerek, at binalaan siya na ang huling taong kumontra sa kanila ay hindi maganda ang sinapit. Tumanggo lang si Faith, binayaran ang kanyang tab, at tahimik na umalis. Habang naglalakad pa uwi, napabuntong hininga siya at inisip na sana kahit anong kakayahan na lang ang ipinanganak sa kanya, huwag lang greed. Sinabi niya sa sarili na kung wala kang kahit ano, mananatili kang wala habang buhay. Pero bigla niyang napansin ang isang grupo ng kain na hinalang mga magnanakaw na palihim na gumagalaw malapit sa tarangkahan. Agad siyang tumakbo para sabihan si Roxy. Nang marinig ito, mabilis siyang naghanda at hinabol ang mga magnanakaw, sabay utos kay Faith na bantayan ang gate habang wala siya. Habang papalayo si Roxy, isang magnanakaw ang biglang sumugod kay Faith. Saglit siyang nag-alinlangan at naisip na tumakas na lang. Pero napagtanto niya na kapag ginawa niya iyon, masisira ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Roxy. Kaya hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sibat at buong lakas na
na sumugod, tinusok ang magnanakaw sa dibdib. Bumagsak ito sa lupa, duguan at naghihingalo. Pagkatapos, may kakaibang nangyari. Nag-activate ang greed skill ni Fate at bigla siyang nakarinig ng mga boses sa loob ng kanyang isipan. Pakiramdam niya ay kaya niyang basahin ang isip ng iba. Mabilis na bumalik si Roxy, nag-aalala, at tinignan ang kanyang kalagayan. Sinabi ni Fate na ayos lang siya, kahit halatang nabigla, lalo na't narinig niya kanina ang iniisip ni Roxy, pero ngayon ay bigla itong tumahimik. Sinabi ni Roxy na kailangan niyang gumawa ng report at tinanong kung natatakot ba siya sa maaaring gawin ni Rafael kapag nalaman nito ang nangyari. Nagpasalamat siya kay Fate sa pagligtas sa sitwasyon at inalok siya ng trabaho sa Hart family. Sinabi ni Roxy na mas mahalaga si Fate kaysa sa iniisip niya at hindi niya deserve na gawing punching bag ng Cleric. Bago pa siya makasagot, sinabi ni Roxy na nasa kanya na ang desisyon. Tahimik na tinanggap ni Fate ang alok na pagtantong maaaring iyon na ang tanging pagkakataon niya para magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kalaunan, pinag-isipan niya kung paano nagbigay sa kanya ng bagong kakayahan ang greed skill tulad ng mind reading at marahil pati ang pag-absorb ng kakayahan ng iba. Kinabukasan, sinubukan niyang bumili ng espada pero tinuwanan lang siya ng tindero dahil sa napakaliit na perang dala niya. Itinuro siya nito sa isang bar aisles ng mga itinapong sandata, sinabing iyon lang ang kaya niyang bilhin. Hinukay ni Fate ang mga iyon gamit ang kanyang recognition skill at doon niya nakita ang isang lumang itim na espada na kahit wasak ang itsura ay may kakaibang pakiramdam na parang ito ang para sa kanya. Biglang nagsalita ang espada. Ipinakilala nito ang sarili bilang greed at sinabing matagal na itong naghihintay ng taong kagaya niya. Nagulat si Fate at nagtanong kung paano siya kilala ng espada. Sagot ng Talam, magkapareho raw sila ng uri. Samantala, sinabi ni Memel kay Rafael na inalok ni Roxy ng trabaho si Fate. Gusto niyang parusahan si Roxy dahil sinuway nito ang kanilang pamilya. Pero wala itong pakialam. Ayon kay Rafael, mapapalitan si Fate anumang oras. Pinaalala ni Memel na kinwestiyon ni Roxy ang paraan ng pagtupad nila sa kanilang tungkulin. Kibet balikat lang si Rafael at sinabing mas abala siya sa kanyang pananaliksik tungkol sa immortality. Sa ibang lugar, naglalakad si Fate kasama ang bago niyang espada nang bigla siyang balaan nito. May mga goblin sa malapit. Agad siyang umikot at pinabagsak ang isa sa isang mabilis na hiwa. Nag-activate ang greed skill niya, pinalakas ang kanyang katawan, at doon niya napagtanto na totoo ang babala tungkol sa goblin swarm. Sumugod siya sa kawan, ang kanyang espada ay umiindayog na parang bagyo, at isa-isa niyang tinapos ang lahat ng goblin. Pagkaraan, napansin niyang hindi na siya nakakaramdam ng gutom. Ipinaliwanag ng espada na bahagi iyon ng greed. Pinapalakas nito ang kanyang stats sa bawat laban, pero hindi ito kumukuha ng XP tulad ng karaniwan. Nagtanong si Fate kung paano alam ng espada ang lahat ng iyon. Sagot nito, pareho ang pagkakagawa sa kanila, at pinaalalahanan siya na kolektahin ang mga tainga ng goblin para makakuha ng reward money. Lumabas na ang 38 goblin ears ay sapat lang para makabili siya ng kaunting karne para sa hapunan. Pero pinigilan siya ng espada, sinabing kailangan muna itong eye maintenance. Pagkatapos ng lahat, ang greed ay hindi nagpapahinga. Maya-maya, nabunggo niya ang isang lalaki na inaabuso ang isang umiiyak na bata. Walang pag-aalinlangan, hinabol ni Fate ang lalaki papasok sa isang madilim na eskinita. Sinabi ng lalaki na gagamitin ang bata ng Holy Knights at kinutya si Fate sa pakikialam. Agad na kinuha ni Fate ang bata at umatras, ayon sa payo ng espada. Nagbanta ang kidnapper na papatayin siya sa harap ng bata para matuto itong sumunod. Pero biglang umatake si Fate, binasag ang sandata ng lalaki at pinabagsak ito. Hiningi niya ang sagot kung sino ang nagutos dito. Tumanggi ang kidnapper na magsalita, hanggang sa tumagos ang espada sa kanyang dibdib. Sa kanyang huling hininga, isang pangalan ang binanggit niya. Natigilan si Fate. Marahan niyang ay nalalayan ang bata at nalaman niyang sa Hera ang pangalan nito. Ibinili niya ito ng karne, at ibinigay pa ang sariling bahagi niya. Pinanood niya si Sahara nang ngumiti matapos ang unang kagat na natikman niya sa buong buhay niya. Pagbalik nila sa orphanage, nagpasalamat si Sahara sa kanya, isang salitang ngayon lang niya narinig para sa sarili niya. Tinanong siya nito kung mahina rin ba ang kanyang skill, at inamin ni Fate na lagi siyang nagugutom. Sinabi niya kay Sahara na kahit gaano pa kaina ang skill mo, kung kaya mo pa ring ngumiti sa kabila nito, darating din ang kaligayahan. Iyon ang minsang sinabi ng kanyang ama, at ngayon niya lang talaga naunawaan ang ibig sabihin nito. Matapos magpaalam, nakipag-usap si Fate sa kanyang espada. Sinabi nito na sapat na ang husay niya para gumamit ng one-handed style, at maaari na rin siyang matuto ng mas advanced na galaw tulad ng double strikes. Naalala ni Fate na may binanggit ang espada tungkol sa sharp edge habang nasa laban sila, at nagreklamo siya na sana ay mas maaga siyang binalaan. Nagbiro ang espada, sinabing hindi dapat iniistorbo ang isang bayani habang Nagel iligtas ng bata. Napailing si Fate at sinabing hindi siya bayani,
sinuwerte lang siya. Tinukso pa siya ng espada, tinanong kung balak ba niyang pumasok sa bago niyang trabaho na ganyan ang itsura. Biglang natigilan si Faith, nakalimutan niyang bumili ng damit. Samantala, sa ibang lugar, sinabi ng isang matandang lalaki sa bartender na pumanaw na si Mr. Mason matapos atakihin ng isang sacred dragon. Ang balitang iyon ay mula raw sa isang mapagkakatiwalaang mandirigma na nakasaksi mismo sa nangyari. Nagtaka ang bartender kung ano na ang mangyayari sa Hart family. Ipinaliwanag ng matanda na si Roxy, ang anak ni Mason, ang papalit sa kanya, bagamat nagdududa siya kung kakayanin nitong pamunuan ang mga Sacred Knights. Inakala ng bartender na ang tinutukoy niya ay ang Gleric Brothers, at upang maiwasan ang mabigat na usapan, sinabi niyang mas gusto niya ang masayang balita. Pagkatapos, tinanong ng matanda ang tungkol kay Faith. Ipinaliwanag ng bartender na dati ay araw-araw pumupunta si Faith sa tavern matapos ang trabaho. Kinabukasan, naglakbay si Faith patungo sa Sacred Knights District at narating ang Hart Manor. Mainit siyang sinalubong ni Roxy at sinabing inaasahan na niya ang pagdating niya. Mukhang wala sa sarili si Faith, dahil nabighani siya sa itsura ni Roxy. Maayos itong nagbihis, at napansin din ni Roxy na presentable na rin ang kanyang ayos. Pagkatapos, dinala siya ni Roxy sa libingan ng kanyang ama at inihayag na simula sa araw na iyon, magsisimula na si Faith bilang miyembro ng Hart family. Nagtanong si Faith kung sino ang nakalibing doon, at ipinaliwanag ni Roxy na iyon ang kanyang ama na namatay 5 days na ang nakalipas matapos harapin ang isang sacred dragon sa Galia, isang lupain na puno ng mapanganib na mga halimaw. Nagulat si Faith dahil ang mga Sacred Knights ang dapat humaharap sa mga nilalang na iyon. Ipinaliwanag pa ni Roxy na ang assignment ngayong taon ay nakaatang sa Hart family, at isang sacred dragon na nanatiling nakatago sa loob ng 1,000 years ang biglang lumitaw at pinatay ang bawat knight na naglilingkod sa ilalim ng kanyang ama. Humingi ng paumanhin si Faith, hindi niya alam ang bigat ng dinanas ni Roxy. Pero hinikayat siya ni Roxy na huwag makaramdam ng guilt. Sinabi niya na siya na ngayon ang pinuno ng Hart family, at umaasa siyang tutulungan siya ni Faith na maibalik ang sigla at kaligayahan sa manor. Inalok niya si Faith ng pakikipagkamay, pero iniwasan niya itong hawakan upang hindi ma-activate ang kanyang telepathy ability. Mabuti na lang at dumating si Haro, ang headmaid, at hindi sinasadyang naputol ang tensyon sa pagitan nila. Ipinakilala ni Roxy si Faith kay Haro, at formal siyang tinanggap nito, pinaalalahanan na kumilos bilang isang maayos na miyembro ng Heart Gold. Kalaunan, sumama si Faith sa mga servants habang kumakain, at nasiyahan sa pagkain ng karne sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho si Faith sa paligid ng estate, kadalasan ay nagpuputol at nag-aayos ng mga puno. Dalawang manggagawa na sina Oliver at Minerva ang nakamasid sa kanya at nagkomento tungkol sa kakaiba niyang mga gawi, tulad ng pakikipag-usap sa kanyang espada at panginginig habang kumakain. Ipinaliwanag ni Faith na 5 years na siyang hindi nakakakain ng karne. Natawa sila at tinanong kung nakakain na ba siya. Pagkatapos, dumating si Haro upang ipaalam na nais siyang makita ni Roxy. Habang papunta kay Roxy, muling nakaramdam ng gutom si Faith kahit kakakain lang niya. Pagharap niya kay Roxy, tinawag siya nito sa palayaw na Faye, ang pangalang dating ginagamit ng kanyang ama bago ito namatay sa isang monster hunt. Nagtanong si Faith kung bakit iyon ang itinawag sa kanya. Sinabi ni Roxy na bagay iyon sa kanya dahil bahagi na siya ngayon ng Hart family. Sa bigat ng emosyon na kanyang naramdaman, nabigla si Faith at nawalan ng malay. Pagkagising niya, may nakita siyang sulat mula kay Roxy na nagsasabing magpahinga siya at huwag munang pumasok kinabukasan. Tinanong ni Faith ang kanyang espada kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Ipinaliwanag ng espada na ang kanyang gluttony skill ay patuloy na naghahangad ng mga kaluluwa kapag nakatikim na ito, at kung babaliwali niya ang pangangailangang iyon, hihina siya, magugutom ng todo, mawawalan ng kontrol, at maaari pang makasakit ng mga inosenteng tao. Mariing sinabi ni Faith na ayaw niyang maging isang halimaw. Sinagot siya ng espada na kapag umabot sa mapanganib na antas ang kanyang gutom, mamumula ang kanyang mga mata bilang babala. Tiningnan ni Faith ang kanyang sarili sa salamin at nakita niya ang mapulang kulay ng kanyang mga mata. Sinabi ng espada na kailangan niyang manghuli ng mga halimaw para manatiling stable. Habang papunta sa pangangaso, nagtanong si Faith tungkol sa kanyang red eye na kulay. Ipinaliwanag ng espada na nagbibigay iyon sa kanya ng mas malinaw na paningin sa gabi at sapat na takot para mapatigil ang mga kalaban. Narating niya ang lugar ng mga goblin at pinabagsak ang ilan sa kanila, pero nanatiling matindi ang kanyang gutom. Mas lumalim pa siya sa Hobgoblin Forest at nagpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa unti-unting hamupa ang kanyang gutom at bumalik sa normal ang kulay ng kanyang mga mata. Binalaan siya ng espada na dapat siyang manghuli paminsan-minsan para hindi na muling umabot sa mapanganib na antas ang kanyang gutom. Biglang lumitaw ang Goblin King, at sa presensya pa lang nito ay tila nayanig ang buong kagubatan. Pinili ni Faith na harapin ito. Sandali siyang nagtago bago umatake, pero nakakatakot ang anyo ng Goblin King. Sinubukan ni Faith na umatras, ngunit hinikayat siya ng espada na magtiwala rito. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake, at sa gitna ng laban, nag-activate ang kanyang regeneration skill. Pagkatapos,
nagmungkahi ang espada ng isang kasunduan. Kung papayagan ni Fate na i-absorb nito ang lahat ng skills na nakuha niya mula nang magkakilala sila, mag-e-evolve ito at bibigyan siya ng bagong kapangyarihan. Kapag tumanggi siya, mawawala rin naman sa kanya ang access sa mga skills na iyon. Wala siyang ibang pagpipilian, kaya pumayag si Fate. Agad na nagbago ang espada at naging isang mahiwagang bow. Binalaan siya nito na may isang taong matagal nang nagmamasid sa kanya. Kailangan nilang magpakawala ng pana agad. Nagtaka si Fate kung saan manggagaling ang pana at ipinaliwanag ng bow na kusang lilito ang mga arrow sa sandaling hilahin niya ang string. Sinunod ni Fate ang sinabi nito at matagumpay na tinamaan ang nakatagong target. Kinabukasan, napansin ni Fate si Roxy na nakasuot ng simpleng damit, tila nagkukubli. Ipinaliwanag nito na pupunta siya sa bayan para sa isang lihim na inspeksyon at nakiusap na huwag itong ipagsabi kan inuman, lalo na kay Haro. Sinabi ni Fate na babalik na siya sa trabaho, ngunit bigla siyang hinela ni Roxy at iginiit na samahan siya bilang kanyang escort. Habang naglalakad sila, mabilis maglakad si Roxy at nahirapan si Fate na makasabay. Patuloy na nagbibitiw ng mga sarkastikong komento ang kanyang sentient sword, at nasasagot iyon ni Fate ng malakas, dahilan para isipin ni Roxy na galit siya rito. Humingi ng paumanhin si Roxy, iniisip na siya ang dahilan ng kanyang inis, ngunit tiniyak ni Fate na wala siyang kasalanan. Halata ang pananabik ni Roxy na makasama siya, at lalo itong nagpagulo sa isipan ni Fate. Pagkatapos, sinuri ni Roxy ang kanyang espada. Natataka si Fate at kinakabahan, naaalala ang gutom ng espada para sa mga kaluluwa. Ngunit nagkomento lang si Roxy na kailangan nito ng maintenance at sinabi na hihingi siya ng tulong sa blacksmith ng Hart family para alagaan ito. Narating nila ang market, kung saan sinubukan ni Roxy ang mga bagong ani na ubas mula sa farm ng Hart family. Sa hindi sinasadyang paraan, naibunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang komento tungkol sa prutas, at naging suspecha ang vendor. Agad na kumilos si Fate at sinabi na isa sa mga kamag-anak ni Roxy ang nagtatrabaho sa farm, na nakumbinsi ang mga ngalakal. Tahimik na nagpasalamat si Roxy kay Fate sa pagtulong na hindi siya makilala. Biglang pumasok ang isang holy knight sa marketplace, at nagbulungan ang mga tao tungkol sa mga knight na naging marahas simula nang mamatay si Mr. Mason. Nagbulong ang espada na ito ang tamang pagkakataon para lumaban, ngunit pinagsabihan ito ni Fate na manahimik. Narinig ito ng knight at hinarap si Fate. Humingi ng paumanhin si Fate pero naging agresibo ang knight at sinubukang sapakin siya. Agad na sumingit si Roxy upang ipagtanggol si Fate. Tinanong ng knight ang kanyang autoridad at unti-unti niyang napansin ang pagkakahawig ni Roxy sa isang mahalagang tao. Naintindihan ni Fate na baka mabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Roxy. Nagmungkahi ang espada na magpanggap silang magkasintahan. Agad na kumilos si Roxy sa ideya at mahigpit na hinawakan si Fate. Nagulat ang knight sa kanilang pagpapanggap at umatras. Nagbulungan ang mga tao na imposible raw na siya ang tunay na Lady Roxy. Nang kumalat na ang tao, patuloy na hinawakan ni Roxy ang kamay ni Fate. Aksidenteng narinig ni Fate ang iniisip niya gamit ang kanyang telepathy skill, at napagtanto niyang hindi pa siya kailanman nakahawak ng kamay ng isang lalaki. Nahihiya, marahang iniurong ni Fate ang kanyang kamay. Sa isang stall ng mga gem, humanga si Roxy sa mga hindi pa nauukit na bato habang ipinaliwanag ng nagtitinda na maaaring may mga gem sa loob. Nagatubili siyang bumili, iniisip na wala siyang swerte. Ginamit ni Fate ang kanyang identification skill para suriin ang mga bato. Akala ng nagtitinda na may gusto si Roxy na gem, at inalok si Fate ng discount para sa kanyang girlfriend. Ngunit magalang na tumanggi si Roxy at nagpatuloy, sinabing malamang hindi niya ito magagamit. Tinanong ni Fate kung may kilala siyang aktibong warriors, at ipinaliwanag ni Roxy na may mga tanong lamang siya para sa mga kasalukuyang naglilingkod. Habang naglalakad, narinig nila ang mga tao na nag-uusap tungkol sa mga patay na goblin na natagpuan malapit sa lungsod. May ilan na naniniwalang isang naglalakbay na halimaw ang sanhi nito, habang ang iba naman ay nagtataka kung paano ang isang mahirap na orphanage ay nakatanggap ng goblin ears bilang donasyon. Nang marinig ang kaina-hinalang detalye, pinigil ni Roxy ang lalaking nagsasalita at humingi ng karagdagang impormasyon. Ipinaliwanag niya na kasalukuyan siyang nagsisiyasat sa isang naglalakbay na halimaw na nakita malapit sa kabisera. Pagkaraan, nagpasya si Fate na dalhin si Roxy sa isang maliit na bar sa kapitbahayan para magpahinga. Para maging simple, ipinakilala niya ito sa pangalang Rocky at sinabi sa lalaki sa likod ng counter na kasama niya ito sa trabaho. Tumingin ang bartender kay Roxy ng mabuti at nagbiro na nagulat siya na nakaligtas si Fate ng ganito katagal, lalo na habang kasama ang isang babae. Agad namang itinama ni Fate ang lalaki, malinaw na hindi sila magkasintahan, na nagpagulo sa bartender at napatawa habang humihingi ng paumanhin. Habang naglilinis ng baso, nagsimula ang bartender na ikwento ang isang
kakaibang chismis. Sinabi niya na kamakailan, may isang fighter na pumatay ng napakaraming goblin at kumita ng malaking halaga mula sa ebidensyang nakuha niya. Nag-isip si Roxy ng malakas kung baka isang hindi kilalang nilalang ang tunay na responsable. Umiling naman ang bartender at sinabi na kung totoo iyon, kumakalat na sana ang balita sa lahat ng dako. Isang matandang customer na bagong pumasok sa bar ang sumali sa usapan at nagbigay ng isa pang ideya. Nagbulungan ang mga tao na baka ang pumatay ay isang uri ng blood-sucking beast. Nag-alala si Roxy at sinabi na ang ganoong bagay ay maaaring ilagay sa panganib ang mga ordinaryong pamilya. Naging kinakabahan si Faith nang marinig ito. Na-imagine niya ang posibilidad na makasali si Roxy sa paghahanap at matuklasan na siya pala ang responsable sa pagkamatay ng mga goblin. Hindi naglaon, pumasok sa tavern ang ilang malalakas na mandirigma. Sinubukan ng isa na maging pala kaibigan kay Roxy at inimbitahan siyang umupo kasama niya. Hindi niya ito tinanggap at agad na itinulak gamit ang mabilis na teknik. Agad namang napagtanto ng iba na sobrang husay ng galaw para sa isang ordinaryong tao. Binuo ni Roxy ang kanyang buhok at sa wakas, nakilala siya ng bartender. Laking gulat nito nang tawagin niya ang tunay na pangalan ni Roxy. Humingi ng paumanhin si Roxy sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Agad na yumoko ang mga mandirigma at humingi ng kapatawaran, pati na rin nag-alok ng pera para ayusin ang sitwasyon. Tumanggi si Roxy, ipinaliwanag na ang kanyang tungkulin ay hindi tungkol sa kita, kundi sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga tao at paggawa ng mas mabuting mundo, tulad ng pinaniniwalaan ng kanyang ama. Ngumiti ang matanda at sinabi na dala niya ang parehong espiritu ng kanyang ama. Pagkatapos hamupa ang tensyon, tinulungan ni Roxy si Faith na ipaayos ang kanyang espada. Nagpasalamat siya, at inamin ni Roxy na nakatulong ito sa kanya para mas maunawaan ang misteryosong banta. Tinanong ni Faith kung bakit hindi siya naipaalam ng mas maaga. Tahimik na pinaghihinalaan ni Roxy na may isa pang makapangyarihang pamilya na itinago siya sa bagay na iyon. Habang naglalakad sa labas, narinig nila ang sigawan malapit. Agad na tumakbo si Roxy at nakita ang ilang mas matandang bata na ginugulo ang mas bata. Kaagad siyang nakialam at sinabi sa kanila na tumigil. Ipinagtanggol ng isa sa mas matatandang bata na tinutulungan lamang nila ang batang naligaw. Hiniling ni Roxy kay Faith na bantayan ang bata habang ayusin niya ang sitwasyon. Pagkatapos, tinanong niya si Rafael kung bakit hindi siya naipaalam tungkol sa pangangaso. Sinabi nito na inakala niyang kailangan niya ng panahon upang magluksa sa kanyang ama at ayaw niya siyang pabigatin. Umalis ang mga bully, ngunit galit na sinabi ng bata na hindi niya gusto ang Holy Knights. Marahang humingi ng paumanhin si Roxy, na naguluhan si Faith. Tinanong niya kung hinahanap ba ng bata ang kanyang ina, at tumanggo ang bata. Magkasama silang naglakad sa mga kalye, naghahanap. Habang naghahanap, naalala ni Faith ang isang panahon ilang taon na ang nakalipas nang siya mismo ay naligaw, at may isang knight na naggabay sa kanya pauwi. Hindi naglaon, lumitaw ang ina, at masayang tumakbo ang bata sa kanyang mga bisig. Habang pinapanood silang umalis, iniisip ni Faith kung paano magpapatuloy sa pakikipaglaban sa mga halimaw nang hindi malalaman ni Roxy. Napagpasyahan niyang ang pagtatakip sa kanyang mukha ang pinakamainam na paraan. Kinabukasan, ibinigay ni Faith kay Roxy ang isang simpleng hindi pa nauukit na bato bilang pasasalamat sa pagbibigay sa kanya ng trabaho. Tinanggap ito ni Roxy nang may maliwanag na ngiti. Pagkatapos, suot ang mask, muling lumabas si Faith upang manghuli ng goblins. Mabilis kumalat ang kwento tungkol sa isang misteryosong mandirigma at tinawag siya ng mga tao na lich, na nagtakot sa maraming adventurers at iniiwasan ang lugar. Lumipas ang isa pang araw, at lumapit si Roxy kay Faith habang ginagawa niya ang kanyang tungkulin. Sinabi nito na may pribadong gawain siya para sa kanya at inimbitahan siya sa kanyang karwaheng pangsasakyan. Habang nasa karwahe, ipinakita ni Roxy ang mga bukirin na pag-aari ng kanyang pamilya. Humanga si Faith sa tanawin at nagtanong kung para sa pag-aani ba sila ng prutas. Ipinaliwanag ni Roxy na nais lamang niyang makita ang mga ubas na napansin niyang binibente kanina. Pagdating nila sa estate, nagmadali si Roxy upang batiin ang kanyang ina na lumabas kahit hindi maganda ang pakiramdam. Marahang pinagsabihan ni Roxy ang kanyang ina, ngunit iginiit ng ina na mas malakas siya sa araw na iyon at masaya siyang makilala ang bisita. Ipinakilala ni Roxy si Faith bilang bago niyang inihirang assistant. Magalang na yumoko si Faith at mainit naman siyang tinanggap ng kanyang ina, si Aisha. Biglang tinanong ni Aisha kung may espesyal na damdamin siya para kay Roxy. Namula si Roxy at nagtanong kung saan nanggaling ang tanong na iyon. Tumawa si Aisha at sinabi na nagtataka lang siya kung paano niya tinitingnan ang kanyang employer. Nahihiyang sumagot si Faith na labis niyang iginagalang si Roxy at nais siyang paglangkuran ng tapat hanggat siya'y nabubuhay. Namula ng todo si Roxy at dali-daling pumasok sa kanyang kwarto. Ngumiti si Aisha at ipinaliwanag na madalas tumakas ang kanyang anak sa mga awkward na sitwasyon. Ikwinento niya kung paano naging sensitibo si Roxy noong bata pa, natatakot kahit sa maliliit na insekto. Inamin
Inamin ni Aisha na nag-aalala pa rin siya tungkol sa pagiging knight ng kanyang anak at natatakot na sobra ang responsibilidad na kanyang dala. Pinakalma siya ni Faith, sinabing malakas si Roxy, pinagkakatiwalaan ng marami, at tapat sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng pamilya. Mag-isa sa kanyang kwarto, tiningnan ni Roxy ang kanyang mga gamit at naalala ang kanyang training kasama ang kanyang ama. Nagulat noon ang kanyang ama sa kagustuhan niyang maging knight, ngunit sinabi niya na nais niyang protektahan ang iba at ibahagi ang kanilang kaligayahan. Ngumiti ng may pagmamalaki ang kanyang ama at sinabi na ang pangarap na iyon ay perpektong akma sa kanilang pamilya. Nasa vineyard si Faith, tinutulungan ang mga servants sa pag-aani ng ubas habang nag-uusap tungkol sa kung paano inalagaan ng mga lords ang lupang ito sa loob ng maraming henerasyon. Ipinaliwanag ng isa sa mga servants na tuwing harvest season, dumarating din ang mga cobalt monsters para maghanap ng pagkain, kaya panahon na para manghuli. Umuungal ang tiyan ni Faith at sinabi ng kanyang greed na hindi na sapat ang goblins. Ang kanyang gluttony ngayon ay naghahangad ng mas malakas at kakaibang mga kaluluwa. Pagkatapos, nagbago ang focus. Sinabi ni Roxy kay Faith na umuwi na ng mag-isa dahil marami pa siyang trabahong kailangang tapusin sa farm. Nagsimulang maglakad pa uwi si Faith nang biglang may lumitaw na babae sa kanyang daraanan. Huminto siya, at sa sandaling tumingin siya ng maayos sa babae, may kakaibang pakiramdam siya. Ang mga mata ng babae ay matindi ang pulang kulay, masyadong kahawig ng hitsura ni Faith kapag nag-a-activate ang kanyang greed. Sandali, nagblank ang isip ni Faith. Napansin ito ng babae at tinanong kung nakikinig ba siya. Casual niyang sinabi na dumating siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Tinanong ni Faith kung ano ang ibig sabihin ng maaga, at sinabi ng babae na dumating siya para harapin ang banta ng kobold. Pagkatapos, lumiko siya na parang walang kahulugan ang usapan at nagbigay ng kakaibang pahayag na parang sinasabi kay Faith na maaari siyang manghuli sa kanya, at kung gagawin niya iyon, magkakautang siya sa babae. Agad nitong ginising ang hinala ni Faith. Tinanong niya kung sino talaga ang babae, dahil malinaw na alam niya ang higit sa dapat niyang malaman. Bago pa man mangyari ang anumang bagay, dumating si Roxy at maingat na tiningnan ang babae. Sinabi niya na mukhang galing ito sa Galia. Agad nagtanong si Faith dahil akala niya na nawasak na ang Galia. Kinumpirma ni Roxy na bumagsak nga ang bansa. Ipinaliwanag na noon ay isang makapangyarihang militar na bansa ito, ngunit nawasak ng malaking pagsalakay ng mga halimaw at sa huli ay nawala. Sabi ni Faith, baka may ilang nakaligtas pa rin, ngunit sinabi ni Roxy na hindi pa niya personal na nakilala ang sino mang tunay na may purong Galyan na dugo. Pagkatapos noon, naglakad si Faith kasama si Roxy at tinanong kung talagang magiging maayos siya sa pagharap sa mga halimaw kung wala siya. Sagot ni Roxy nang may kumpiyansa na hindi siya walang magawa. Isa siyang holy knight at may mga sinanay na warriors na susuporta sa kanya. Hindi naglaon, lumala ang sitwasyon. Winawasak ng mga cobalt monsters ang mga vineyard, sinira ang mga taniman ng ubas. Nagdesisyon si Roxy at ang kanyang grupo na maglatag ng bitag at maghintay sa pagbabalik ng mga halimaw. Nang tuluyang makita ni Faith ang isang cobalt sa kanyang harapan, agad na nag-react ang kanyang greed na para bang gusto ng kanyang katawan na manghuli nito. Samantala, ang iba pang mga warriors ay mukhang natakot at diretsyong inamin na wala silang tsansa laban sa ganoong nilalang. Hindi umatras si Roxy. Sinabi niya sa kanila na siya na mismo ang hahawak sa pagdakip at pagpatay dito. Inutusan niya ang mga farm workers na magtago sa ligtas na lugar hanggang mawala ang banta. Pagkatapos, sinabi ni Roxy sa mga warriors na maghanda. Nag-atubili ang isa sa kanila at sinabi na kailangan nila ng hindi bababa sa isang buong araw para maayos na maghanda. Habang nakikinig si Faith, naintindihan niya kung bakit ang halimaw na iyon ay nasa level 50. Alam niya na sobra na iyon sa kaya niyang labanan. Pero hindi niya pwedeng baliwalain ang nangyayari sa lupa ng Hart family. Kaya nga, sa gabi, naglakad si Faith mag-isa. Nagbago ang anyo ng greed, literal itong naging isang bow. Nagsimulang magpalipad si Faith ng sunod-sunod na arrow sa dilim, pinapaputok ang bawat isa sa mga cobalt monsters. Patuloy siyang lumaban hanggang sa tuluyang tumugon ang Cobalt King at nahuli ang isa sa kanyang mga arrow sa kalagitnaan ng pag-atake. Humila si Faith at sumugod. Sinusubukang tapusin ito agad, pero binangga siya ng hari sa balikat, at pagkatapos ay naglabas ito ng kakaibang puwersa na nagpalipad kay Faith sa isang lawa. Nagmukhang walang malay si Faith pero nagpapanggap lang siya. Lumapit ang isa pang kobold, inisip na tapos na ang laban. Sa sandaling malapit ito, biglang tumayo si Faith at tinusok ang kanyang sandata sa bibig nito, na agad nitong pinatay. Ngunit hindi pa tapos ang totoong panganib. Nandoon pa rin ang Cobalt King, naghihintay. Sinabi ni Faith sa greedy na nasa loob niya na gamitin ang lakas na nakuha niya mula sa halimaw na napatay at ilaan ang lahat. Muling nagbago ang greed, naging mas mapanganib na sandata kaysa dati. Gamit ang upgraded na kapangyarihan, nakipaglaban si Faith at greed at sa wakas
mapabagsak ang Cobalt King. Ang problema, ngayon lang unang beses na nakonsumo ni Fate ang isang halimaw, at ito ang nag-switch ng kanyang kontrol. Nagsimulang mawalan siya ng kontrol, parang ang gutom niya ay nagiging isang bagay na marahas at walang katapusan. Binalaan siya ng greedy na boses na labanan ito. Kung tuluyang susuko siya, magiging mas masama siya kaysa sa isang nagugutom, magiging isang nilalang na hindi mapipigilan kailanman. Kinabukasan, ininspeksyon ni Roxy ang nasirang lugar at nakakita ng kakaibang mga arrow. Mga arrow na malinaw na hindi pag-aari ng normal na sundalo. Pagkaraan, bumalik si Roxy sa bahay at nakipag-usap sa kanyang ina at kay Fate. Sinabi niya na nakita niya ang babaeng galing Galia ilang araw na ang nakalipas, at ang lakas ng babae ay parang kakaiba, nasa top tier night level. Pinaghihinalaan ni Roxy na ang estrangherang iyon ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang mga Cobalt monsters. Matapos ang usapang iyon, pribadong tinawag ni Aisha si Fate sa kanyang kwarto. Hiniling niya na manatili itong malapit kay Roxy at tulungan siya sa mga paparating na pagsubok. Sinabi niya na nararamdaman niya ito. May puso si Fate na nais tumayo sa tabi ng kanyang anak. Bumukas din si Aisha tungkol sa sarili niya. Sinabi niyang hindi siya espesyal, isa lamang ordinaryong babae na may karaniwang kakayahan, pero sinuportahan niya ang kanyang asawa sa lahat ng bagay. Inamin niya na dala ni Roxy ang mabibigat na pasanin, lalo na dahil isa lamang ang magulang niyang isang Holy Knight na nagpahirap sa mga bagay sa paraang hindi napapansin ng iba. Pagkatapos, napaiyak si Aisha. Sinabi niya kay Fate na limitado na ang kanyang oras. Nakiusap siya na suportahan ni Fate si Roxy sa kanyang lugar kapag hindi na niya kaya. Nangako si Fate na gagawin niya iyon. Di nagtagal, naglakbay sina Fate at Roxy pabalik sa kabisera. Pero nahihirapan si Fate ng sobra. Hindi na siya nasisiyahan sa goblins, at patuloy ang pagtaas ng kanyang gutom. Matapos ang laban sa Cobalt, binalaan siya ng greed na tumatakbo ang oras. Kung hindi makahanap si Fate ng bagong paraan para mapakain ang kanyang gutom, mabilis lalala ang sitwasyon. Habang nag-iisip, bumalik si Fate sa tavern. Doon, binanggit ng matandang lalaki na sasali si Mr. Hataw sa operasyon para hulihin ang leech. Hinulaan ng bartender na si Hat ay naghahangad lang ng katanyagan sa isang mabilisang panalo. Pinagtawanan iyon ng matanda at sinabi na dapat ipadala na lang siya ng Holy Knight sa isang misyon sa Galia at hayaan ang mga halimaw ang humarap sa kanya. Dahil sa nabanggit ang Galia, huminto sandali si Fate. Tinanong niya kung bakit biglang may isa pang misyon na konektado sa Galia gayong kamakailan lang namatay si Mr. Mason doon. Sinabi ng matanda na wala pang pinal na desisyon, usapan pa lamang iyon. Hindi nagtagal, ipinakita si Roxy na nakaluhod sa puntod ng kanyang ama. Humingi siya ng gabay dahil siya ay napili na pumunta sa Galia. Sa sandaling iyon, nagmadaling tumakbo si Fate, nanginginig ang boses, at nakiusap sa kanya na huwag pumunta. Sinabi niya na kung pupunta siya, baka hindi na siya makabalik. Kalmado namang sumagot si Roxy na desidido na siya. Samantala, tahimik na nagbubunyi sina Memel at ang kanyang grupo. Sa totoo lang, tuwang-tuwa sila. Niloko nila si Roxy para pumunta sa Galia, hindi para sa anumang marangal na dahilan, kundi para lang mailayo siya. Naging abala na siya, at ito ang kanilang malinis na paraan para makatakas. Samantala, sinabi ni Hado kay Memel at Rafale na gusto niyang sumama sa biyahe patungong Tenburn. Tumawa si Memo, sinabing hindi ito simpleng bakasyon, ito ay tungkol sa paghahanap ng eternal life. Pagkatapos ng araw na iyon, nagpunta si Fate sa kanyang karaniwang puok pang isda, pero nandun na si Hat at ang kanyang grupo, naghihintay. Hinaranggan nila ang kanyang daraanan, at tinanong ng ilan kung pwede ba nilang harapin si Fate mismo. Tumanggaw si Hado. Sumugod sila na may hawak na mga blades, pero basta lang pinabagsak ni Fate. Tumakbo na lang ang iba. Kahit sinabi ni Hado na huwag umatras, galit na galit siya at pumasok na mismo. Inilabas niya ang kanyang sandata at tinawag si Fate na isang halimaw, nagbabantang walang makakatakas. Kalmado namang tinanggal ni Fate ang mask at hood, ipinakita ang kanyang mukha. Nabigla si Hado. Paano pwede maging ganito kalakas ang isang tao tulad niya? Hindi nasa mod si Fate na magpaliwanag, pero hindi nakatiis si Hado. Ipinakita ni Hado ang kanyang lakas, sinasabing walang ideya si Fate kung sino ang kanyang kinakaharap. Ipinagmamalaki niya na isa siyang Verek, pangalawang anak, at isang Holy Knight. Ang pagbebenta niyang iyon ay nagpainit sa ulo ni Fate. Sinabi niya kay Hado na ipakita sa kanya ang galing ng kanyang Night Power. Samantala, nagtaka si Hado kung paano kaya naging ganito kalakas si Fate. Tahimik na tinanong ni Fate ang kanyang espada kung kayang durugan ang isang Holy Blade. Kumpiyansa itong sumagot, oo, kahit si Oracam ay hindi makakatalo dito. Swing kapag sinabi nito. Pinagtawanan siya ni Hado mula sa malayo. Tinawag si Fate na bobo dahil akala niya'y kaya niyang makipaglaban mula sa ganoong layo. Sumugod siya, pero bago pa man makarespond, snap, nabasag ang Holy Sword niya sa dalawa. Napatingin si Hado, iyan ay isang Holy Sword, bulong niya. Itinapon ni Fate ang mga durog na piraso sa harapan niya at sinabi na kunin niya iyon. Sa halip, lumiko si Hado at sinubukang tumakbo. Pinutol siya ni Fate. Sinabi niya na akala niya noon na isang tunay na knight si Hado, pero mahina lang pala ito. Bumuhos ang mga lumang alaala kay Fate, mga panahon ng binyo, bully at sinaktan siya ni Ho.
Ho. Pinukaw ng galit, hinawakan niya si Ho at pinagilid sa lupa, pagkatapos sa mga bato. Paulit-ulit, nagsimulang manalangin si Hado, pero pinaalala ni Fate kung paano niya ginawang basura ang ibang tao, kung paano niya inilagay sa panganib si Roxy. Humingi ng tawad ulit si Hado. Wala nang pakialam si Fate, panahon na para magbayad ang lahat. Biglang nagliwanag ang espada ni Fate at nagbago, naging isang phoenix na gawa sa liwanag. Nang mawala ang liwanag, na-realize ni Hado na hindi siya makagalaw. Napapikit siya, nagulat na buhay pa siya. Sinabi ni Fate na may mga tanong siya. Akala ni Hado na tungkol ito kay Roxy. Kumpirmado ni Fate. Pumunta si Roxy sa galian ng sarili niyang kagustuhan para protektahan ang mga inosenteng tao. Itinaas ni Fate ang kanyang espada at sinabi na siya mismo ang magwawakas sa misyon ni Roxy, ngunit hindi niya papatayin si Hado. Nagbabala si Hado na huwag gumawa ng kung anong kabaliwan para lamang sa kanya. Hindi nakinig si Fate. Itinulak niya ang kanyang espada sa dibdib ni Hado. Hindi ito para sa kanya, sabi ni Fate, para ito sa akin. Sa sandaling iyon, inabsorb ni Fate ang Holy Sword skill. Ipinahayag ng kanyang espada ang kanyang promosyon, ngayon siya ay isang Holy Knight. Ipinadala ni Fate ang kanyang kapangyarihan sa espada, at nagbago ito sa isang nakakatakot na sandata, isang armas na kayang burahin ang kahit ano na mahawakan nito. Samantala, naghahanda na si Roxy para umalis. Bago sumakay sa karwahe, sinabi niya sa kanyang mga tauhan na huwag mag-alala. 3 taon ay lilipas ng mabilis. Ibinigay niya kay Haro ang pangangalaga habang siya'y wala. Hiniling ni Haro na pangunahan niya ang Hart family ng may dangal. Pagkatapos, nagpaalam si Roxy kay Oliver at Minerva. Binigyan sila ng kanyang handgaring maging matatag. Lumingon siya kay Fate para sa huling pamamaalam. Muli tayong magkikita, sabi niya. Sinabi naman ni Fate na mag-ingat siya. Kasunod noon, sumakay siya sa karwahe. Pagkatapos, iniabot ni Haro kay Fate ang liham na iniwan ni Roxy para sa kanya at nag-alok na magtrabaho sa ibang kastilyo, malayo sa Vlerick family. Binasa ito ni Fate, nagpapasalamat, ngunit hindi niya gagamitin. May sariling landas na siyang tatahakin ngayon. Pagbalik sa bahay, nag-empake siya. Kung hindi niya mapipigilan ang pag-alis ni Roxy, susuportahan niya siya kahit malayo. Kinabukasan, nagpapaalam siya sa Heart Castle. Ibinigay ni Haro ang kanyang bayad at bonus. Sinabi ni Fate na sobra iyon, ngunit pinaalalahanan siya ni Haro na huwag kalimutan ang dangal ng paglilingkod sa Hart family. Huminto siya sa bar para magpaalam sa matanda at bartender. Sinabi niya sa kanila na patungo siya sa Galia. Samantala, pinatawag ni Roxy ang Holy Knights. Ipinahayag niya na kinuha na niya ang posisyon ng kanyang ama at siya ang mamumuno sa laban kontra sa Holy Dragon, isang halimaw na natutulog ng 1,000 taon. Protektahan niya ang Fort at ang kanyang mga tao. Pagkatapos ng talumpati, lumapit ang isang babae na si Miria. Sinabi niya kay Roxy, nasusunod siya kahit saan man ito pupunta. Sumama naman si Mugan, nagboluntaryo para sa Galia. Nagbiro si Miria na gusto lang niyang makita ang Sacred Dragon ng malapitan. Tuwang-tuwa si Mugan at inamin na hindi siya ganap na mali. Kadalasan, gustong subukan ng mga mandirigma ang kanilang sarili. Napalingon si Miria at tinawag siyang Hangal. Hiniling ni Roxy na huminahon siya. Ipinaliwanag ni Mugan ang totoong dahilan, si Mason Hart. Nakatrabaho na niya ito dati at gusto niyang makamit ang katarungan. Nagpasalamat si Roxy, pagkatapos ay tinanong kung maayos lang ang kanyang pamilya. Sinabi ni Mugan na ang kanyang anak na si Rainy ay humiling na dalhin niya ang mga sinaunang relics. Napatingin si Roxy, nagulat. Mga relics, sabi ni Mugan, ang kanyang pamilya ay mga iskolar at siya lamang ang mandirigma. Sa ibang lugar, si Rainy ay nasa isang laboratorio kasama ang isang researcher, pinag-aaralan ang mga labi ng goblin. Sinabi niya na ang mga palaso na ginamit ay hindi pangkaraniwan, may mahika ito. Binuklat niya ang isang aklat at iniuugnay ito sa isang black sword, isa sa mga deadly sin weapons. Tinanong ng researcher kung ano ang ibig sabihin noon. Sinabi ni Rainy na hindi niya alam, pero gusto niyang makita ito mismo. Samantala, natatapos na ang karwahe ni Fate sa biyahe. Sinabi ng tsuper na papunta na sila sa Tetra, isang lungsod sa timog na kilala sa kalakalan. Lumabas si Fate at sinabi kay Greed na mukhang pareho pa rin ang lugar. Dadalhin siya nito sa mga alaala noong nakaraan, 5 taon na ang nakalipas. Nakita niya ang isa pang tsuper ng karwahe at tinanong kung pupunta rin ito sa Galia. Sabi ng lalaki, oo, pero hindi hanggang umaga. Ang paglalakbay sa gabi ay suicidal dahil sa mga halimaw na naglalakad sa paligid. Sinabi ni Greed na kumain muna sila, mag-ipon ng impormasyon, at baka bumili ng bagong ship ngayon na may Holy Sword skills na si Fate. Pumayag si Fate. Kasabay nito, may isang desperadong lalaki na nag-aalok ng pera sa sinumang handang labanan ang mga halimaw na nagbabantang wasakin ang kanyang nayon. Pero sa halip na tulong, pinagtawanan siya. Isang mandirigma ang hayagang pinagtawanan siya sa harap ng lahat. Dito dumating si Fate. Hindi masyadong nagsalita, tinulak niya ang bastos na lalaki sa gilid. Sinubukang hampasin siya ng isa pang mandirigma, pero iniiwasan at hinaranggan ni Fate ito na para bang walang hirap. Nagpasalamat ang lalaking inuusig kay Fate at tiningnan siya ni Fate, nakilala niya ito. Si Seth pala iyon.
Bumuhos ang mga alaala kay Faith. Noon, si Seth at ang kanyang grupo ay palaging nananakit sa kanya noong bata pa sila. Tinatawag siyang walang halaga at hinahagis ng bato. Noon, nagsimula si Faith mag-aral ng herbs, umaasang matutulungan ang kanyang ama na madalas bumabalik mula sa mga monster hunt na sugatan. Nang mamatay ang kanyang ama, sa libing, malamig na sinabihan ng mga taga-nayon si Faith na umalis, tinatawag pa rin siyang pagkabigo at hinahagis pa rin ng mga bato. At ngayon, ilang taon na ang lumipas, narito si Seth na nakaluhod, humihingi ng tulong. Ito na ang parehong Seth, anak ng punong bayan na noon ang dahilan kung bakit naitaboy si Faith mula sa nayon. Nanahimik si Faith, puno ng kasakiman. Bamulong ang kanyang espada na mas makakabuti sa kanya kung kontrolado niya ang kanyang mga pagnanasa. Sa huli, pumayag si Faith na tumulong. Dinala siya ni Seth pabalik sa nayon. Pagdating nila, nagsimulang mangusap ang mga tao. Sinasabi na bumalik si Seth kasama ang tinaguriang basura na noon nilang itinapon, at sinabing hindi niya pa nga naibalik ang isang tunay na mandirigma. Pinagtanggol ni Seth si Faith, sinasabing nakita niya mismo kung gaano nakalakas ang naging kakayahan nito. May ibang nagbanggit na magdadala sila ng isa pang mandirigma bukas. Ngunit may isang boses na nagbabala na may mga sigaw na nagmumula sa kagubatan mula pa kahapon. Baka hindi nila maabot ang pagsikat ng araw. Gumawa ng matinding desisyon ang matanda sa nayon, ayalay si Faith bilang pansamantalang depensa hanggang sa umaga. Sinabi ni Seth kay Faith na huwag pansinin ang mga tao at dinala siya sa kanilang tahanan. Humingi siya ng paumanhin. Sabi ni Faith, sanay na siya, at tinanong ang tungkol sa asawa ni Seth. Malungkot na sinabi ni Seth na pinatay siya ng mga halimaw. Di nagtagal, sumama ang anak na babae ni Seth at sinabi kay Faith na ang pagiging ina ay nagbago sa kanyang pananaw. Nakita niya na hindi na pareho si Faith noon. Tinanong niya tungkol sa mga halimaw. Ipinaliwanag ni Seth na nagsimula silang lumitaw isang buwan na ang nakalipas at may pakpak. Kumuha sila ng tulong mula sa labas dahil ang mga nilalang na iyon ay hindi tulad ng karaniwang mga halimaw na kanilang nakaharap. Nagngingit-ngit ang tiyan ni Faith at umalis si Seth para kumuha ng pagkain. Bamulong si Greed na parang mga gargoyle ang naririnig nila, matalino at mapanganib na mga nilalang. Napansin ng anak ni Seth na may kausap si Faith at tinanong siya kung sino iyon. Pinagkakaila niya, sinabing sarili niya lang iyon. Pagkatapos, iniabot ng bata kay Faith ang isang candy. Hindi nagtagal, bumalik si Seth dala ang hapunan. Kumain si Faith pero bigla siyang bumagsak at nawalan ng malay. Doon inamin ng bata na siya ang nagbigay ng candy, isang minana mula sa kanyang lolo. Namutla si Seth. Ang candy ay may halong malakas na gamot. Habang nakahiga si Faith, inatake ng mga gargoyle ang nayon. Sinubukan ni Seth na gisingin siya pero walang nangyari. Inutusan ng matanda ang kanyang mga tao na hilahin si Faith palabas bilang pain. Samantala, nagmadali si Seth para gumawa ng antidote. Matapos painumin si Faith ng lunas, nagising na siya. Ipinaliwanag ni Seth na hindi sinasadya ang pagpapainom ng droga. Ang yumaong ama niya ang may kagagawan. Sinabi ni Faith kay Seth na manatili sa loob, hinugot ang kanyang espada, at lumabas sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang nakita ay nakakatakot, mga gargoyle na lumilipad, nagtatapon ng apoy at sinusunog ang buong nayon. Isa sa kanila ang nagpaputok ng apoy na parang kanyan at natigilan si Faith. Sumigaw si Seth na gamitin niya ang malaking scythe. Biglang nagbago si Greedy at naging eksaktong sandata. Isang malinis na hampas lang, hinati ni Faith ang halimaw sa dalawa at agad niyang nakuha ang kakayahan nitong magpaputok ng fireball. Ngayon, natira na lang ang leader ng mga gargoyle. May resistensya rin ito sa apoy. Nagbabala si Seth na kapag lumapit ang halimaw sa apoy, iyon na ang tamang pagkakataon ni Faith. Tulad ng inaasahan, lumapit ito. Tumalon si Faith at pinagsama ang scythe sa atake, pinatay ito. Sa pagkakataong ito, nakuha niya rin ang resistensya sa apoy. Kinabukasan, naglakad sina Faith at Seth sa gitna ng wasak na nayon. Sabi ni Seth, iilang tao lang ang nakaligtas at namatay na rin ang kanyang ama. Tapos na ang nayon. Kumuha si Faith ng ilang nasunog na halamang gamot at napansin na wala ng tatubo dito. Tinanong ni Seth kung may kakayahan pa ba si Faith na kilalanin ang mga bagay. Kinumpirma ito ni Faith. Nagtaka si Seth kung bakit naging mandirigma si Faith gayong ang kanyang skill ay pwedeng pagyamanin siya. Sagot ni Faith, wala siyang pagpipilian. Hangubad ng ulo si Seth sa labis na guilt at hiningi kay Faith na sampelan siya bilang kabayaran sa ginawa niya noon. Pumayag si Greedy. Sabi nito ito lang ang paraan para maramdaman ni Seth ang kapayapaan. Kaya binigyan siya ni Faith ng isang matibay na hampas. Nagpasalamat si Seth. Sinabi ni Faith na alagaan ang kanyang anak. Pagkatapos, pumunta si Faith sa puntod ng kanyang ama, nagmumuni-muni na kahit gaano man karami ang sakit na naramdaman, masakit pa rin makita ang nayon na ganitong estado. Sa kabilang banda, sinabi ni Miria kay Roxy na malapit na sila sa Lancaster. Sabi ni Roxy, magre-resupply sila pagdating doon. Nagbigay ng babala si Morgan tungkol sa Lord ng lugar. Tinanong ni Roxy ang ibig niyang sabihin, pero sinabi lang ni Morgan na maiintindihan niya kapag nakita mismo. Kasabay noon, nakasakay sa carwaheng kasama si Faith ang isang driver at nagkukwentuhan. Nagbiro
Nagturo siya tungkol sa palaging paghihikab ni Fate at pinaalala ang 3 gintong barya na binabayaran sa kanya. Sinabi ni Fate na relax lang, kahit mukhang ordinaryo, kaya niyang lumaban parang rookie Holy Knight. Biglang hamarang ang grupo ng mga bandido sa daan at hinihingi ang mga gamit. Tumalon si Fate palabas. Sabi, kung gusto nila ng kahit ano, kailangan nilang dumaan sa kanya. Napanganga ang driver at hinawakan siya. Sabi may asawa at 2 anak siya. Sinabi ni Fate na umatras siya, hindi siya pwedeng lumaban sa ganoong sitwasyon. Tumawa ang leader ng bandido. Sabi natakot ang kanilang biktima, at iniutos ang atake. Pero biglang, isang dambuhalang palakol ang lumipad at winasak ang buong grupo. Isang babae na may nagliliwanag na pulang mata ang lumapit at sinabi kay Fate na may utang siya sa kanya dahil sa pagtulong sa isang kobold dati. Tinanong niya ang driver para sasakay, pumayag ito. Pero pagpasok niya, umalog ang buong karwahe sa bigat niya. Sinabi niya sa kanyang sandata na magbago ng anyo at na-level ang karwahe. Sa loob, tiningnan niya si Fate at sinabi, kaya ikaw pala ang tinatawag na greedy Fate. Tinanong ni Fate kung paano niya nalaman. Sabi niya, may deadly sin skill rin siya. Nagulat si Fate, hindi sinabi ni Greedy iyon sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Mine, ang rat. Pagkatapos, sinabi niya ng casual na gutom siya. Binigyan siya ni Fate ng tuyong karne. Kinain niya lahat pati ang bahagi ni Fate. Sa bayan ng Lancaster, isang batang babae biglang natagpuan ang sarili na harap-harapan ng 2 delikadong nilalang. Bago tuluyang mapanik, isang Holy Knight ang hamarang sa pagitan niya at ng mga halimaw at pinatay ang mga ito sa loob ng ilang segundo. Nagpasalamat at nagtanong ang bata kung sino siya. Ipinagmamalaki ng lalaki ang sarili. Ako si Rudolph, ang pinuno ng Lancaster. Kasabay noon, pumasok si Fate sa bayan at nakita si Rudolph na ipinapakita ang kanyang lakas. Ipinaliwanag ng driver ng karwahe na kasama si Fate na naghahanda si Rudolph na salubungin ang isang mahalagang grupo mula sa Galia. Nang marinig iyon, naging kinakabahan si Fate dahil alam niyang bahagi ng misyon si Roxy. Pinaalala rin ng driver kay Fate ang 3 gintong barya na utang sa kanya pero mabilis na kinuha ni Mine ang mga ito, sinasabing siya ang karapat-dapat sa bayad. Sumuko ang driver at umalis. Agad namang nakatulog si Mine, nakasandal ng mabigat sa balikat ni Fate kaya wala siyang magawa kundi buhatin siya sa mga kalye. Habang naglalakad, binati siya ng mga tao sa bayan, iniisip na isa rin siyang Holy Knight. Nagtaka si Fate kung bakit sobrang pinahahalagahan ang mga knight dito. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa maabot ang isang restricted zone na para lang sa mga lokal. Nakakagulat, may nagbigay daan sa kanya na pumasok ng walang tanong. Napansin ni Fate ang kakaibang mga simbolo na minarkahan sa leeg ng bawat tao. Nang tanungin niya si Greedy tungkol sa mga simbolo, hulaan ng espada na malamang ito ay marka para hatiin ang mga tao ayon sa ranggo. Samantala, si Rudolph ay galit na humaharap sa isang mandirigmang tumakbo mula sa laban. Inakusahan niya ang lalaki na nakahiya sa kanya at idineklara na ang tunay nitong ambisyon ay higaitan ang Hart family. Walang pag-aatubili, pinatay niya ang mandirigma. Sa inn, nakaupo si Fate sa harap ni Mine na natutulog pa rin at tinanong si Greedy kung paano sila nagkakilala. Ipinaliwanag ni Greedy na nag-cross ang kanilang landas noon pang matagal na panahon at ang sandata ni Mine, si Sloth, ay kabilang sa parehong grupo ng mga sandata niya, ang sandata ng 7 kasalanan. Tinanong ni Fate kung ano ang mga kasalanan, at isa-isa itong ipinaliwanag ni Greedy. Sinasabi na ang mga kapangyarihang ito ay ipinanganak mula sa paglabag sa mga banal na tuntunin, kaya delikado. Naramdaman ni Fate ang kaba, nagtataka kung bakit siya pinagbuhusan ng gluttony, lalo na't ang buong buhay niya ay puno ng kahinaan at kahihiyan. Binigyan siya ng babala ni Greedy na kung hindi niya matutunan ang balanse, isang araw, lulunurin siya ng kapangyarihan. Ang tanging paraan para mabuhay ay kontrolin ang gutom, hindi basta pagsunod sa lahat nito agad-agad. Pagkatapos, lumabas si Fate upang manghuli ng isang hayop sa disyerto. Pumaputok siya ng isang flaming arrow at tumama sa isa, ngunit napagtanto niyang may iba pa na nagtatago sa paligid. Sa inn, nagising si Mine na gutom at napansin ang premyo para sa pagpatay sa isang napakalaking sand golem. Sinasabi ng mga tao na kahit si Rudolph ay nabigo, at marami pang mamamatay kung walang aksyon. Sa parehong sandali, natrack na ni Fate ang golem at natalo ito. Naramdaman ni Greedy na may mas malakas pang nilalang sa paligid, isang crown monster. Ang isang grupo ng mandirigma ay naipit sa laban nito nang dumating si Fate at inaangkin ang target para sa sarili. Pinayuhan siya ng grupo na delikado ang ginagawa niya, pero hindi siya nakinig. Naglunsad ang halimaw ng mga bowl ang apoy, ngunit nakalusot si Fate sa bawat isa. Binalaan ni Greedy na may paparating na sandstorm at susubukan ng halimaw na durugan si Fate gamit ang mga debris. Binago ni Fate ang kanyang sandata sa isang napakalaking scythe at tumalon pasulong, pinuputol ang core ng nilalang. Sa isa pang hampas, tuluyang nawasak niya ito at nakakuha ng bagong kakayahan. Nagulat ang ibang mandirigma sa pinsalang ginawa niya. Isa sa kanila ang nagpasalamat at ipinakilala ang sarili bilang Bard. Sagot ni Fate, kalmado
shadow lang, na pwede siyang tawaging corpse collector. Pagbalik niya sa inn, naghahanda na si Mine upang siya mismo ang hamuli ng golem. Sinabi ni Fate na tapos na ito. Umiwas ang galit ni Mine, sigaw na nakuha niya ang kanyang pagkakataon sa premyo. Nangako si Fate na hahatiin nila ang gantimpala, at nagpunta sila upang kunin ang bayad. Bago pa man sila makapagdiwang, pinaligiran sila ni Rudolph kasama ang kanyang mga gwardya. Iniutos niyang maglingkod na si Fate sa kanya, sinasabi na walang puwang para tumanggi. Pumasok si Mine at sinabi na si Fate ay sa kanya muna. Tinuwanan siya ni Rudolph. Bilang tugon, inihagis ni Mine ang kanyang axe at pinatalsik si Rudolph sa pamamagitan ng isang pader. Pinagalitan siya ni Fate dahil sa kaguluhan, pero hindi iyon pinansin ni Mine. Pagkaraan, habang magkasama sa sakayan, biro ni Fate na kumakain siya parang may gluttony, hindi rat. Sagot ni Mine, na ang galit ay mabilis sumunog ng enerhiya. Biglang sumiklab ang galit ni Mine na halos mabiyak ang gulong ng kariton. Kinailangan nilang huminto habang inaayos ito ng driver. Naglayas si Mine, at si Fate ay tumingin sa payapang nayon, nagulat na tila normal ang buhay dito kahit malapit sa mapanganib na mga lupain. Napansin niya ang isang kastilyo sa di kalayuan at naguluhan. Akala niya tanging kapital lang ang may ganito, kaya tinanong niya ang isang lalaki sa paligid tungkol sa mayor, at doon niya nalaman na ang lalaking iyon mismo ang pinuno. Nakita ni Fate ang holy sword sa kanyang tagiliran at naunawaan niyang siya ang tagapangalaga ng nayon. Biglang hinarap siya ng pinuno sa isang duelo, sabi niyang makakastay lang si Fate kung mapapatunayan niyang karapat-dapat. Ipinaliwanag nito na kaka-activate lang ng kanyang kapangyarihan, pero mayroon na siyang hindi kapani-pani walang lakas. Nagulat si Fate at nagtanong kung paano iyon posible. Sa halip na sumagot, hinugot ng lalaki ang kanyang espada. Ginawa rin ni Fate iyon, ngunit sa isang tisak, tinanggal ng pinuno si Greedy sa kanyang hawak. Akala ni Fate na tanda iyon ng pagtanggi, pero nagulat siya nang inalok ng pinuno ang training. Sinabi nito na hindi pa tunay na naiintindihan ni Fate ang kanyang sariling kakayahan at nahihirapan ang katawan niya sa biglaang paglago. Naintindihan ni Fate na ang matuto mula sa isang Holy Knight ay bihirang pagkakataon, kaya tinanggap niya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Aaron. Dumating si Mine pagkatapos at agad niyang nakilala bilang isang malakas na mandirigma. Noong gabi habang natutulog si Mine, sinimulan ni Aaron turuan si Fate kung paano kontrolin ang kanyang lakas at lumaban nang hindi nasasayang ang galaw. Ipinaliwanag niya na ang tensyon ay nagpapahina sa mandirigma at ang katahimikan ang nagbubukas ng tunay na kapangyarihan. Sa training, biglang naramdaman ni Fate ang matinding gutom sa loob niya. Napansin ni Aaron na may mali, pero nanahimik si Fate at pinilit ang sarili na mas lalo pang magpursige. Pinuri ni Aaron ang bilis niya at sinubukang sipa siya bilang sorpresa, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabilis si Fate at tuluyang naiwasan ito. Pagkatapos ng training, habang papasok sila sa loob, nakita ni Fate ang nakakatawang eksena. Nakahiga si Mine sa sahig, napapaligiran ng mga nakabelang na pinggan at kumakalat na pagkain. Nahihiya si Fate at humingi ng paumanhin. Ngunit natawa lang si Aaron at sinabi na hihilingin niya sa mga kapitbahay na magbahagi ng ilang sangkap. Hindi nagtagal, nakita ni Fate si Aaron na nakikipagkwentuhan sa kanyang asawa at batang anak. Bamulong si Greedy na kahangahangang kamukha ng bata si Fate. Napaisip si Fate tungkol sa kung anong nakaraan ang dala ni Aaron para sa tahimik na buhay bilang pinuno ng nayon sa gitna ng wala. Kinabukasan, iniabot ni Aaron kay Fate ang isang manipis na kahoy na sanga at sinabing ipagtanggol niya ang sarili laban sa totoong espada gamit lang iyon. Pumalag si Fate, sabi niya ay mababasag ito agad. Sagot ni Aaron, ang kasagutan ay kailangan tuklasin ni Fate mismo. Biglang umatake si Aaron. Kumilos si Fate ayon sa instinct, at sa gulat niya, nakaligtas ang sanga. Tumanggaw si Aaron na seryoso ang mukha at sinabing natutunan na ni Fate kung paano balansehin ang kanyang panloob na kapangyarihan. Pagkatapos, nagbahagi sila ng pagkain. Tinanong ni Aaron ang mga plano ni Fate at sinabi nito na aalis siya kinabukasan. Nagpasalamat siya sa kabutihang ipinakita sa kanya at kay Mine. Sinubukan ni Fate na pasabihin kay Mine na magpasalamat din, pero abala ito sa paglamon ng pagkain na parang bagyo. Nagtawanan si Aaron at sinabi na marami pa siyang handa at huwag mag-alala. Napansin ni Fate na madalas tumitingin si Aaron sa malayong kuta. Nang tanungin, inamin ni Aaron na dati itong pag-aari niya. 15 taon na ang nakalipas, isang halimaw na pinuno ang Somire sa lahat ng mahal niya, at pinilit siya ng hari at korte na iwan ang lugar. Mula noon, isang nilalang na tinatawag na Lord Leech ang namuno roon, pinipigil ang mga kaluluwa ng kanyang pamilya na makalaya. Nang marinig ito, biglang tumayo si Fate. Agad na naintindihan ni Aaron kung saan patungo si Fate at iginiit niyang sasama siya. Lumitaw si Mine mula sa likod, at sinabi na babantayan niya ang nayon kapalit ng 50 barya. Sa mga tarangkahan, ginamit ni Fate ang
ang kakaibang kombinasyon ng mahika at pana na kahit si Aaron ay hindi pa nakakita. Napansin ni Aaron na ang ganitong teknik ay nawala na sa modernong training dahil masyadong mahirap. Nakipaglaban sila sa alon ng mga sundalong buto hanggang sa makapasok sa pangunahing bulwagan. Sa kanilang gulat, mukhang buhay ang lugar. May mainit na ilaw, mga boses, normal na pamumuhay. Binigyan siya ng kanyang asawa at anak ng mainit na pagtanggap, parang walang nangyari. Tanong ni Aaron na nanginginig ang boses kung sila ba talaga naruroon. Sagot ng kanyang anak na parang normal lang, habang sinisi ng kanyang asawa ang pagkalito ni Aaron sa pagod. Naligaw si Faith pero ipinaliwanag ni Greedy ang malupit na katotohanan. Ito ay isang nilikhang panaginip, hindi ang totoong mundo. Biglang sinubukan ng anak na tamaan si Aaron gamit ang espada. Sumigaw si Faith bilang babala pero nanatiling kalmado si Aaron. Inakusahan siya ng bata na iniwan nila siya upang mamatay habang naglilingkod sa hari. Nakinig si Aaron nang hindi nagtatanggol sa sarili. Gusto sanang manghimasok ni Faith ngunit hiniling ni Aaron na huwag siya makialam. Umalis si Faith upang hanapin ang utak sa likod ng sitwasyon habang nagtagisan ng espada ang ama at anak. Natagpuan ni Faith si Lord Lich sa mas malalim na bahagi. Ang nilalang ay kumokontrol sa hindi mabilang na mga bangkay na bumabalot sa paligid niya. Sandali siyang nag-atubili hanggang dumating si Aaron. Itinaboy ang mga hindi makagalaw na katawan at humingi ng paumanhin sa pagiging huli. Ipinakawala ni Aaron ang isang makinang na teknik na nagpapatalsik sa kalaban. Sinabi ni Faith na pagsamahin nila ang kanilang lakas upang tapusin agad ang laban. Nag-merge ang kanilang mga sandata at naglabas ng puwersang Somaire sa dilim. Pagkatapos ng labanan, umupo si Aaron sa tabi ng mga walang buhay na katawan ng kanyang pamilya at mahinahong kinausap sila, humihingi ng paumanhin sa tagal ng kanyang pagkakaantala. Lumitaw ang kanilang mga espiritu, nagpapasalamat sa kanya sa pagpapalaya sa kanila. Humiling si Aaron na maghintay sila hanggang sa makasama niya sila balang araw. Pagkatapos, lumingon siya kay Faith at sinabi na marami pa silang dapat tapusin. Magkasama nilang nilinis ang natitirang mga undead. Pagbalik nila, sinalubong sila ni Mine na may reklamo. Binayaran siya ni Aaron ng higit sa napagkasundoan, at tinukso siya ni Faith dahil sa pagiging abala sa pera. Sumagot siya na para makapagpatayo ng mga bahay, ginto ang kailangan, hindi pride. Pinagmasdan siya ni Aaron at sinabi na naaalala niya siyang nakilala nito 5 dekada na ang nakalipas. Tumawa si Mine at inihayag na siya ay nilalang na hindi matitinag ng oras. Nagulat si Faith nang marinig na siya pala ay isang espiritu. Bago maghiwalay, hiniling ni Aaron kay Faith na bumalik matapos niyang tapusin ang kanyang paglalakbay dahil may mahalagang sasabihin sa kanya. Samantala, pinag-usapan ni Mem at Rafael ang mga chismis tungkol sa isang bato na maaaring magpagaling ng anumang sakit at marahil ay magbigay ng walang hanggang buhay. Naputol ang kanilang usapan nang marinig na pinatay si Hado, hindi ng halimaw, kundi ng isa pang mandirigma. Sa karwahe, nagreklamo si Faith na kinakain ni Mine ang lahat ng supply na ibinigay ni Aaron sa kanila. Muling nagtangkang mangbiro si Faith na ang tunay na kasalanan niya ay gutom, hindi galit. Tumawa ang driver at sabi, hindi natatapos ang argumentong ito. Tikim-tikim muna si Mine ng pagkain, tapos ginamit ang kandanggan ni Faith bilang unan at nakatulog. Pinaalala ni Greedy na siya ay nakikipaglaban sa kanyang sariling hindi nakikitang digmaan at mauunawaan ito ni Faith balang araw kung mananatili siyang kasama niya. Nakaramdam si Faith ng hindi komportableng presensya sa unahan. Malayo, papalapit na ang grupo ni Roxy sa Galia. Humanga si Miria sa malaking kastilyo na kanilang nilalapitan, at ipinaliwanag ni Roxy na dati itong pag-aari ni Aaron. Binanggit niya ang dating pinuno, Lord Lich, ngunit hindi niya naramdaman ang presensya ng mga halimaw ngayon. Hula ni Moggan, maaaring napalaya na ang lugar. Sa sandaling iyon, personal silang sinalubong ni Aaron. Tahasang tinanong ni Miriel kung retired na siya, na nagdulot ng pagsaway mula kay Roxy. Ibinati naman siya ni Moggan ng may malalim na paggalang, tinawag siyang Legendary Sword of Light. Ibinunyag ni Aaron na kilala niya si Roxy mula pagkasilang at siya mismo ang nagbigay ng pangalan niya. Namangha si Roxy, hindi niya ito narinig mula sa kanyang mga magulang. Inamin ni Aaron na hindi na niya itinuturing ang sarili bilang bayani matapos mab-ego sa pagprotekta sa mga mahal sa kanya. Nang tanungin niya si Aaron tungkol kay Lord Lich, sinabi nito na isang batang mandirigma ang tumulong sa pagtalaga sa kanya ngunit piniling manatiling anonymous. Nahulaan ni Aaron na pinipilit si Roxy na pumunta sa Galia dahil sa impluwensya ng Vlerek, ngunit iginiit ni Roxy na sumusunod siya sa sariling kagustuhan at sa mga ideal ng kanyang ama. Nagulat si Aaron sa balita ng pagkamatay ni Mason. Inalok niya si Roxy na sanayin siya at tinanggap ito ni Roxy. Dito nagsisimula ang kanyang pagsasanay. Samantala, dumating sina Faith at Mine sa isang gascasing lupain na napapalibutan ng mga guho na nilamon na ng
panahon. Bagaman tila walang buhay, may personal na kahulugan ang lugar para kay Mine. Dito siya ipinanganak at dinala sa kabisera ng imperyo ng bata pa, bago pa siya nakabuo ng anumang alaala. Gayunpaman, may tila umiiling ugnayan siya sa mga guho. Naalala ni Fate ang pagbagsak ng Galia ilang taon na ang nakalipas at inisip na matagal nang pinabayaan ang lugar. Habang mas pinapalalim nila ang pagsisiyasat, napansin ni Fate ang isang malaking kokan na nakahimlay sa gitna ng mga guho. Ipinaliwanag ni Gluttony na ito ay isang nabigong resulta ng isang lumang eksperimento sa Galia, isang buhay na sandata na tinawag na Chimera. Bahagi ito ng isang proyektong militar na kalaunan ay isinantabi dahil sa pagiging hindi matatag. Para kay Mine, ang nilalang ay isang obligasyon na kailangan niyang tapusin. Bagaman natutulog pa ang halimaw, lumalaki ang banta nito. Kailangang alisin ang kaluluwa nito bago tuluyang magbago. Ang tanging paraan upang tuluyang sirain ito ay sa pamamagitan ng spirit engravings na nangangailangan kay Fate na gamitin ang kanyang cursed na kakayahan. Hindi nagatubili si Mine na buksan ang kokan, na naglantad sa isang nakakakilabot na nilalang na tila nakapaloob ang anyo ng isang babae. Nagatubili si Fate. Ang tanawin ng babaeng iyon sa loob ng halimaw ay nagdulot ng alinlangan sa kanya. Nakaramdam siya ng awa sa ideya na masaktan ang sinumang naipit sa loob, ngunit pinaalalahanan siya ni Mine na ito ay isang shell lamang, isang nilalang na ginagaya ang tao para pukawin ang pag-aalinlangan. Habang gumagalaw ang halimaw, sumabog ang lava mula sa kanyang core, na nagpilit sa kanila na umatras. Humiling si Fate na gamitin ang Great Harvester, ngunit sinabi ni Gluttony na hindi magiging epektibo ang talam laban sa Nagal-alagang lava. Pinigil ni Mine ang bahagi ng pagsabog gamit ang makapangyarihang strike, na nagbigay daan para makaposisyon sila muli. Naghiwalay ang dalawa. Gumamit si Fate ng petrifying arrows upang pabagalin ang halimaw, ngunit mas mabilis ang regeneration nito kaysa sa inaasahan. Samantala, lumalakas ang palakol ni Mine sa bawat hampas, ngunit may kapalit ang tumitinding lakas nito. Humihina ang kanyang galaw habang hinihigop ng sandata ang kanyang stamina. Mabilis na nagbago ang Chimera, namulaklak ang mga pakpak at lumipad. Nanguna si Mine, pinoprotektahan si Fate habang pinapaalalahanan niya ito sa kanyang lumalapit na breaking point. Muling nagsimula ang pag-igting ng gutom sa loob ni Fate. Lumapit ng malapit ang impluwensya ni Gluttony habang nagbabago ang katawan ni Fate. Nag-transform ang kanyang sandata sa isang blood-forged variant. Tumama si Mine sa lupa para guluhin ang balanse ng halimaw habang si Fate ay tumalon pataas, tina-target ang barrier nito. Tumanggi ang magical shield sa kanyang atake. Ginamit ni Fate ang stat analysis ability upang hanapin ang kahinaan at ito'y sinamantala, tinamaan ang daloy ng magic ng diretso. Nang mabutas niya ang shield, tumitig sa kanya ang baluktot na anyo ng babae, na nagdulot ng saglit na pag-atres na nagbigay daan sa halimaw na makatakas. Agad na nag-react si Mine, inihagi si Fate sa hangin gamit ang kanyang palakol para masundan ang tumatakas na target. Sa kalagitnaan ng paglipad, napanggal ang pananaw ni Fate habang dumudugo ang kanyang mata. Inalok siya ni Gluttony ng mas mataas na anyo. Tinanggap ni Fate ang transformation, na nagpalakas sa kanya kapalit ng stability. Inutusan siyang tumutok sa spiritual core habang nag-iingat. Bago pa man siya makapagbigay ng hampas, natrap siya ng nilalang sa naglalagablab na kulungan ng magic. Sinubukan nitong sirain ang sarili at si Fate sa huling sakripisyo. Ngunit mas mabilis si Fate. Tinusok niya ang gitna ng halimaw gamit ang malinis at mabilis na strike. Puno ng flashes ng fragmented memories ang isip niya, mga mukha na hindi niya kilala, mga sandaling hindi niya naranasan. Walang pagtaas ng excitement. Pinaliwanag ni Gluttony, ang kawalan ng kilig ay dahil sa pag-absorb ng isa pang entity na katulad ng sarili nito. Ang babaeng minsang tao, wala ng katauhan ngayon. Kinumpirma ni Mine na anumang nilalang na naging Chimera ay kailangang paalang bisa, gaano man ang naging katauhan nito noon. Alam ni Fate ang sariling potensyal na mahulog sa parehong landas, kaya hiningi niya kay Mine na mangako, kung mawawala ang kanyang kontrol, siya ang tatapusin nito. Pumayag si Mine at niyakap siya bago sila naghiwalay. Idineklara ni Fate na pupunta siya sa Babylon. May ibang plano si Mine, nangako siya na magtatayo ng tahanan para sa mga katulad niya. Pinagdudahan niyang mabubuhay si Fate ng sapat para marating iyon. Bago siya umalis, iniabot niya kay Fate ang isang mahiwagang shield. Hiniling ni Fate na maghintay siya at tulungan siyang palakasin ang lakas, pero nawala na si Mine. Sa huli, naabot ni Fate ang panlabas na depensa ng Babylon, isang kuta na gawa sa matitibay na metal na kayang labanan ang siglo-siglong atake ng mga halimaw. Habang tumatawid sila sa bakal na tarangkahan, itinuturo ni Gluttony ang daan papasok sa Galia. Dati nitong nadaanan sa ilalim ng ibang tagapagdala na hindi nakaligtas. Sa loob ng lungsod, nilapitan ni Fate ang isang pamilihan at namangha sa taas ng presyo ng simpleng pagkain, karne, at skewers, maraming beses na mas mahal kaysa sa kabisera. Biglang dumating ang isang parada, at nanlamig si Fate nang makita kung sino ang nangunguna rito. Ipinaliwanag ni Roxy na ang Babylon ay sumisipsip sa lahat ng uri ng bihasang mercenaryo, mga dishonored knight at dating elite. Dito, ang lakas ang pumapalit sa kasalanan. Kapangyarihan lamang ang mahalaga. Isang lugar kung saan kahit ang mga bumagsak ay pwedeng magsimula muli. Sa ibang bahagi ng lungsod, sinalubong si Roxy ng isang commander na nagngangalang A-list Eastern
Northern. Ipinahayag niya ang kanyang katapatan kay Roxy bilang tagapagmana ng isang dakilang pamilya at humingi ng paumanhin sa pagkabigo na maprotektahan ang ama nito. Tinanggap ni Roxy ang kanyang mga salita, pinagtibay ang kanyang papel bilang tagapagdala ng laban sa mga halimaw. Habang nag-uusap, napansin ni Mia na nakatingin kay Northern ang kanyang mga mata. Nag-alok siya, medyo kinakabahan, nabantayan si Roxy. Ngunit tinanggihan siya ni Mugan, tinawag itong hanggal, at binalaan na ang paghamon sa isang sacred night ay tiyak na kamatayan. Habang nire-review ni Roxy ang bayan, naglakad si Faith, binibilang ang natitirang ginto. Kailangan niya ito para sa pagkain at matutuluyan, ngunit kakarampot ang pera. Biglang sinabi ni Greedy na huminto siya, na may nakita itong sword sheath na tila tumawag sa kanya. Nakita ni Faith ang bagay at napansin ang mahal nitong itsura. Ipinilit ni Greedy na sulit itong bilhin. Lumapit ang nagbebenta, sinuri ang kapa ni Faith at tama na napansin ang mga bakas ng mahika rito. Itinuro ni Greedy ang matalas na obserbasyon ng lalaki at pinilit silang bumili. Sinabi ng nagbebenta na hindi ito for sale, ngunit inaalok na gumawa ng isa eksakto para sa sandata ni Faith. Nang tanungin ang halaga, sinabi ang 500 ginto. Agad na umalis si Faith, sabi hindi sulit. Napansin niya ang sobrang taas ng presyo sa Babylon at sinabi kay Greedy na unahin muna ang mahahalaga bago gumastos sa luho. May isang tao malapit na nag-alok kay Faith ng posisyon bilang volunteer soldier para sa kabisera. Tinanggihan niya. Hinulaang ng recruiter na dating knight si Faith, ngunit sinabi niyang hindi mukhang ganoon. Iniwan si Faith ng grupo. Determinado siyang hindi husgahan base sa hitsura, kaya naghunt siya ng mga halimaw, ibinenta ang mga nakuha niyang materyales, at nagsimulang mag-ipon ng ginto. Pagdating niya sa Galie, gumuho ang buong lugar, may mga bangkay ng halimaw na nakakalat kahit saan. Mabaho ang hangin at may mga kakaibang kumikislap na spora na lumulutang sa paligid, na nagpapahirap huminga. Binalaan siya ng boses ng kasakiman sa isip niya na huwag masyadong huminga, maaaring tumubo ang mga spore sa kanyang baga na parang parasito. Sa unahan, may grupo ng mga orc na nagmamarcha. Hindi basta-basta ito, matalino at brutal sila, gamit ang mga basic na sandata na parang propesyonal. Sinabi ng boses na ituring ang laban na parang tao ang kalaban, hindi hayop. May hawak na espada, nais ni Faith subukan ang natutunan sa training kay Aaron. Bigla niyang nakita ang lalaki na minsang inimbitahan siyang makipaglaban kasama ng iba. Napahinto siya sandali, ngunit agad siyang pinagsabihan ng boses ng kasakiman, ito ang perpektong pagkakataon para patunayan ang sarili at baka makuha rin ang custom sheath na gusto niya. Habang nag-aalangan, napansin niya na ang mga orc ay hindi basta-basta umatake. Nakaposisyon sila para sa isang sneak attack sa mga hunters. Malinaw na ambush ang plano nila. Pinilit muli ng kasakiman si Faith at sa wakas tumakbo siya. Mga palason na naglalagablab ang lumilipad sa hangin. Agad na naging napakalaking shield ang kasakiman, parang bahagi ng pader ng fortress. Sinabi nito kay Faith na tumakbo ng tuloy-tuloy at huwag bumagal. Ginawa ni Faith iyon, sumugod sa kalaban ng walang alinlangan. Bawat orc na tumama sa kanyang shield ay sumabog sa impact. Isang kompletong wipeout ang nangyari. Nang lumabas ang alikabok, napansin ni Faith ang isang kakaibang bagay, hindi gumana ang karaniwang kakayahan niya mula sa kasakiman. Hinala ng boses ng kasakiman na ito'y dahil natalo na niya si Haniel dati. Hindi na nag-aksaya ng oras, sinimulan nilang putulin ang mga tenga ng orc para makuha ang bounty. Pero pagdating sa reward office, naging agresibo ang ibang monster hunters, inaakusahan si Faith na ninakaw ang kanilang loot. Sinubukan nilang atakihin siya, pero madali niyang hinarap ang mga ito. Sa loob, binilang ng clerk ang mga tenga at iniabot kay Faith ang isang bag na may 100 gold coins, tinatawag siyang Mr. Corpse. Biglang umalangaw-ngaw ang galit na boses ni Roxy. Gusto niyang malaman kung siya ang dahilan sa lahat ng laban. Nang malaman niya ang buong kwento, inamin niyang lumaban lang si Faith sa pagtatanggol sa sarili. Tinanong niya kung ano ang mangyayari sa kanya ngayon. Inamin ni Roxy na medyo lamabis siya, pero dahil ramdam niya na responsable rin siya sa kaguluhan, pinatawad niya ito. Ang ibang hunters, gayunpaman, ay magpapaka-jail sa magdamag. Habang nag-iisip si Faith tungkol kay Roxy, napansin ito ni Roxy at sinubukan siyang tawagin, pero biglang sumingit si Mia. Nag-akusa na bastos si Faith dahil hindi niya ipinakita ang mukha. Pinaalalahanan siya ni Morgan na kadalasan ay nagsusuot ng mask ang mga warriors. Sinabi ni Roxy kay Faith na maging mas maingat sa hinaharap, lalo na sa kanyang hitsura. Pagkatapos noon, bigla na lang tumakbo si Faith parang rocket. Nagulat si Roxy at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Morgan na kahit tila mahina si Faith, malinaw na hindi siya ganoon. Pagkatapos, naglalakad si Faith sa lungsod habang nakikipag-usap sa boses ng kasakiman. Inisip niya na malamang galit na sa kanya si Roxy ngayon. Biglang huminto siya ng isang vendor na pumuri sa kanyang panalo at nag-alok na maging sponsor siya.
Ang lalaki, si Jade, ay may-ari ng isang gear shop at gusto niyang isuot ni Faith ang kanyang kagamitan bilang promo. Pumayag si Faith at hinawakan ang kamay ni Jade. Hindi nagtagal, isinusuot ni Jade kay Faith ang bagong armor na para bang isang profesional na mandirigma. Humanga ang boses ng kasakiman. Sinabi ni Jade na nagkakahalaga ito ng 80 gold, pero humingi lamang ng kalahati. Lumabas si Faith para maghanap ng pagkain at napadpad sa isang maingay na tavern. Biglang napansin niya ang isang misteryosang babae. Diretsyong lumapit ito sa kanya, tinatawag ang pangalan niya. Nagulat si Faith kahit may suot siyang mask. Kilala siya ng babae. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Heiress the Desir at sinabi na konektado sila. Pinakiusapan niya si Faith na tanggalin ang mask. Nang tanungin niya ang intensyon nito, sinabi ni Heiress na matagal na niya itong pinagmamasdan mula sa kabisera. Ipinaliwanag niya na hindi niya nilapitan si Faith noon dahil alam niyang sa huli ay makikilala niya ang boses ng kasakiman. Nang tanungin kung kilala niya si Mine, sinabi ni Heiress na hindi, mula siya sa pangalawang henerasyon at hindi pamilyar sa una. Pagkatapos, pinuri siya ni Heiress sa pagkatalo kay Haniel. Idinagdag niya na lahat ng Chimeraas ay nagmula sa kabisera ng Galia at nag-aalala siya kung paano napunta ang isang kakon sa ibang lugar. Binanggit niya na maaaring marami pang ganoon at hindi mapipigilan ng mga Sacred Knights. Kaya siya naghihintay kay Faith. Tinawag niya ang sarili bilang guardian ng kaharian at sinabi na ang kanyang misyon ay higit sa lahat. Nang tanungin ni Faith kung ano ang gusto niya, sagot niya, si Roxy Hart. Samantala, nagplano si Roxy sa susunod na hakbang. Nakakuha siya ng balita mula kay Northern na mayroong kagyat na nangyayari sa silangang kabisera. Agad niyang iniutos kay Northern na imbestigahan. Sa tavern, nagalit si Faith. Hindi siya makapaniwala na gusto ni Heiress patayin si Roxy. Sinabi niya na ang ganoong plano ay magdudulot lang ng mas maraming kaguluhan. Umatras si Faith, determinado na protektahan si Roxy, ngunit bulong ni Heiress sa sarili, nagsimula na ang plano. Agad namang natuklasan ni Roxy na nawala ang kanilang supply team. Pinadala niya si Northern at mga tropa para iligtas sila. Kasabay nito, sinabi ni Jade kay Faith na kailangan nila ng mga bihirang magical crystals upang gumawa ng perpektong sheath. Ang problema, ang Royal Army ang nagbabantay sa mga materyales. Iminungkahi ng boses ng kasakiman na kunin na lang nila ang mga crystals ng mag-isa. Tinanong ni Faith kung saan pupunta. Iniabot ni Jade ang isang mapa na nagpapakita ng mga liblib na lokasyon sa timog ng Galia, malapit sa isang malaking lambak. Sinundan ni Faith ang landas papasok sa teritoryo ng mga halimaw. Pinaga niya ang kanyang protective shield habang sumusugod. Pinuri ng boses ng kasakiman ang kanyang desisyon. Matapos ang matinding laban, pumasok ang gluttony skill ni Faith. Sa ibang lugar, sinubukan ni Mia gamitin ang compass para hanapin ang lambak, ngunit sinabi ni Northern na hindi ito gagana doon. Sabi ni Morgan, maaari nilang sundan ang mga bituin, pero masyadong maulap ang langit. Nagmungkahi si Roxy na sundan ang mga trail ng orc, ngunit mabilis niyang napagtanto na masyadong maraming halimaw sa paligid. Balik kay Faith, nagpos siya sandali. Pinuri siya ng boses ng kasakiman, ang totoong mandirigma, alam kung kailan magpapahinga. Nakadormir si Faith at nanaginip tungkol kay Haniel, ang Chimera Girl. Sinubukan niyang magsalita, pero lahat ay parang tahimik at malabo. Napalibutan siya ng dagat ng dugo at mga baluktot na nilalang. Lumitaw si Had at hinatak siya pababa. Nagising si Faith sa panik at sinabi sa boses ng kasakiman na may paparating. Hindi ito mga normal na halimaw. Sinabi ng boses na gamitin ang night vision. Nang ginawa niya, nakita ni Faith ang 4 na salamander creatures. Inihanda niya ang kanyang bow na may petrification arrows. Nang siya'y umapir, may kakaiba. Hindi lumaban o umatras ang mga salamanders. Isa lang ang ibig sabihin noon, may nagko-control sa kanila. Kasabay nito, sumiklab ang kaguluhan malapit kay Roxy. Nambush ang kanyang grupo ng mga salamanders. Bumuhos ang apoy. Sumigaw si Roxy para kay Northern na dumating sugatan. Pinrotektahan siya ni Morgan mula sa init. Napakatindi ng init na natunaw ang lupa. Sinubukan ni Miriam gamitin ang kanyang magic sword para ipagtanggol si Roxy, pero hindi sapat. Nang halos mawalan na ng pag-asa, sumugod si Faith gamit ang kanyang shield, hinarang ang apoy sa tamang oras. Nilapitan niya ang salamander habang ito'y naghahanda sa panibagong atake. Natingnan siya ni Morgan na nakamangha, hindi makapaniwala sa kapangyarihan ni Faith. Pagkatapos ng laban, nagpasalamat si Roxy sa kanya dahil nailigtas niya ang mga buhay. Tumanggi si Miriam na magpasalamat. Ipinakilala ni Morgan ang sarili, sabay sabi na iniligtas ni Faith ang kanilang commander. Ipinakilala naman ni Roxy si Northern bilang isang Holy Knight na nagbabantay sa Babylon. Napansin ni Faith ang kakaiba, may misteryosong emblem ang mga salamanders sa kanilang mga ulo. Naging kainahinala iyon para kina Miriam at Morgan, habang inisip ni Roxy na baka pagkakataon lang. Nagbabala si Northern na unti-unting nagiging magulo ang Galalia, lalo na matapos umalis ang Holy Dragon. Pinangunahan ni Faith ang grupo patungo sa malaking lambak. Nagpasalamat si Roxy sa tulong. Sabi ni Morgan, maswerte silang may katulad niya. Humingi ng tawad si Miriam kay Faith, paliwanag na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Habang naghahanda silang umalis, inabot ni Roxy ang kanyang kamay para kamayan, pero unang hinawakan iyon ni Miriam. Sa sandaling iyon, narinig ni Faith ang iniisip ng bata, gusto niyang lumayo siya at manatiling
malayo sa kanyang lady. Habang naglalakbay, nakarating si Fate sa isang lugar na halos hindi nadungisan ng panahon, malinis at tahimik. Napagtanto niyang may malaking pangyayari rito sa nakalipas na panahon. Sa unahan, napansin niya ang isang nilalang na nakapirming parang bato. Hindi naglaon, natagpuan niya ang isang dambuhalang libingan ng mga halimaw. Biglang tinanong ng boses ng kasakiman sa loob niya kung napansin na niya ang bihirang magical crystals na hinahanap nila. Naalala ni Fate ang payo ni Jade, hindi agad nakikita ang mga crystals, pero naglalabas ng bahagyang purple na kislap. Aminado siyang wala pa siyang nakitang tumutugma. Biglang nasal-ayan niya si Ares sa malapit pero nawala ito bago pa man siya makariak. Dito ipinakita ng boses ng kasakiman ang isang kolosal na nilalang na nakabaon sa lupa. Ang ulo nito bahagyang nakalantad, marahil dahil sa natural na erosayon. Mukhang chimera ito, katulad ng ginamit sa mga sinaunang digmaan laban sa mga halimaw. Nag-isip si Fate kung may kinalaman si Ares sa lahat ng ito. Biglang sumabog ang malakas na tunog mula sa lugar kung saan nagpunta si Roxy, at dali-dali siyang tumakbo patungo rito. Natagpuan niya si Mia na matatag na humaharang. Pinoprotektahan si Roxy habang hawak ang espada, habang sumasalakay ang malalaking halimaw na parang buhay na mga bomba. Isa sa mas malalaking nilalang ang lumitaw sa harap ni Roxy, ngunit biglang tinusok ito ng isang flaming arrow na tila nagmula sa wala. Pinaputok ni Fate. Nagulat si Roxy nang makita siya. Kinumpirma niya na nasaktan si Mugen habang pinoprotektahan si Miria, at si Northern ay bumagsak din. Pinag-aralan ni Fate ang mga kaaway at ipinaliwanag na hindi tulad ng kay Mira, ang mga nilalang na ito ay hindi mabilis mag-regenerate. Nakalantad ang kanilang core, iyon ang kanilang mahina. Itinuro niya ang kanilang mga dibdib, paliwanag na ang mga kumikislap na bola sa loob ang nagpapagana sa kanila. Sirain iyon, at titigil ang mga nilalang. Tumango si Roxy, handang kumilos. Habang inilunsad ng halimaw ang apoy para ipagtanggol ang sarili, tiniis ni Fate ang init at sumigaw sa Roxy na umatake. Tumulong din si Miria gamit ang Enchanted Flames para hadlangan ang iba pang halimaw. Pagkatapos mapabagsak ang isa, sinabi ni Roxy kay Miria na gabayan ang mga tropa sa ligtas na lugar. Siya at si Mr. Corpse ang bahala sa natitira. Habang lumalaban, isang halimaw ang sumalpok sa lupa ng malakas na lumikha ng shockwave, na halos matamba si Roxy. Nahuli siya ni Fate sa huling sandali, ngunit pareho silang nahulog sa isang kuweba. Sa loob, tiniyak ni Roxy na kailangan lang niya ng maikling pahinga. Nang tanungin kung dumating na ba ang supply team, sinabi niyang dumating sila, ngunit lahat ay natagpo ang sunog na abo. Dahil interesado kung paano niya alam ang tungkol sa chimera, pinilit ni Roxy na magpaliwanag si Fate. Sinabi niya na narinig niya iyon mula sa isang babae. Tinanong ni Roxy kung may dalang dambuhalang palakol ang babae. Narinig niya ang balita tungkol sa isang babae na halos natalo ang Lord ng Babylon sa kanyang lakas at kasama ang isang batang lalaki na may maskara. Magaan na inamin ni Fate na siya iyon. Napangiti si Roxy. Naalala niya ang isang tao na dati niyang kilala, isang tao mula sa kabisera na tila malayo, pero sa kakaibang paraan ay malapit sa sandaling iyon. Nang tanungin kung siya ba ay tunay na masaya, tahimik na inamin ni Fate na oo. Sa wakas, may isang tao na nagmalasakit na tumayo sa tabi niya, ngunit biglang sumiklab ang mga mata niya, at itinakip iyon, sinasabing huwag tumingin. Tumakbo siya pasulong at tinusok ang espada diretso sa puso ng isang halimaw. Pagkatapos niyang talunin ang halimaw, napansin niya ang parehong crest na nakaukit sa nilalang na ito, nakapareho ng nakita niya sa mga salamander. Naalala niya ang nakakakilabot na babala ni Ares tungkol sa kapalaran ni Roxy at sa Galia. Dumating si Roxy, tiniyak na ligtas na sila, ngunit biglang bumigay ang lupa. Muling ginamit ni Fate ang kanyang shield para protektahan siya habang sila ay bumagsak, at sa paligid nila, lumitaw ang mga kumpol ng mahiwagang kristal, naka-freeze sa hugis ng matagal ng patay na mga halimaw. Pagbalik sa Babylon, nagulat si Fate nang hamanin siya ni Roxy sa isang duel. Nalito siya at tinanong kung may nagawa ba siyang mali. Mabilis na inilista ni Miria ang lahat ng kanyang kasalanan, 56 na laban, 20 gusaling nasira, 1 buwan lamang matapos siyang bumalik mula sa Great Valley. Pamroteste si Fate, sabi niya lahat ay sa sariling depensa lamang. Ngunit hindi ito pinayagan ni Roxy. Binigyan siya ng pagpipilian, sumali sa Royal Army o harapin ang kulungan. Tumanggi siyang maglingkod sa sinuman, ang kalayaan ay lahat para sa kanya. Tulad ng inaasahan, nag-alok siya ng pangatlong opsyon, isang duel. Hinugot ni Fate ang kanyang espada at nagtagpo ang dalawa sa labanan. Kahit na ayon sa stats niya siya ang may kalamangan, hindi niya kayang makasabay sa bilis at lakas ni Roxy. Si Roxy ay tunay na banal na kabalyero, hinubog ng walang katapusang pagsasanay. Sandali lang, nawala si Fate sa kanyang tingin at hindi niya napansin ang galaw ni Roxy. Nakalusot ito at tinutok ang atake sa kanyang maskara. Nang umatake ulit siya, nakaiwas si Fate pero pinaalalahanan siya ni Roxy na ang pagtakas lang ay hindi magwawagi sa laban. Sa wakas, seryosong hinarap ni Fate ang sitwasyon at inilabas ang kanyang Holy Sword technique. Humanga ang mga nanonood. Tinanong ni Roxy kung paano niya nagamit ang technique na iyon nang wala pang Holy Sword. Ipinakita ni Fate na ang kanyang espada ay may sheath na ginawa mula sa mahiwagang kristal na espesyal na ginawa upang palakasin ang kanyang blade. Tinanong siya kung naging Holy Knight siya noon, ngunit simple niyang sinagot siya ay isang mandirigma. Ngunit
napansin ni Roxy na nawalan siya ng konsentrasyon. Ang kwintas ng gem na suot niya, gawa mula sa parehong bato na ibinigay ni Fate, ay nagpasiklab ng ideya sa isip ni Fate. Nataboy niya ang espada ni Fate sa gilid. Muli, nakangiting sinabi ni Mirius na hindi matatalo si Roxy sa gaya ni Fate. Tinanong ni Roxy kung bakit nag-aatubili si Fate. Nang hindi ito sumagot, hinaranggan niya ang daraanan at tinanong kung nag-aral siya kay Aaron. Ipinaliwanag niya na sinabi ni Aaron na nagpatuloy si Fate sa pakikipaglaban matapos makatagpo ang isang misteryosong mandirigman na may labis na kapangyarihan. Sinubukan niyang mag-alok ng tulong pero pinutol siya ni Fate, sinabing ang kanyang problema ay kanya at dapat lang siyang mag-alala sa pag-survive sa Galia. Habang siya'y paalis na, hinarang siya ni Mugan. Humanga ito sa kakayahan ni Fate at tinanong kung naniniwala siyang kinokontrol ang mga halimaw. Tumanggo si Fate at sinabi na nakita rin niya ang parehong crest sa maraming nilalang. Ipinaliwanag ni Mugan na matagal nang pinag-aaralan ng kanyang pamilya ang nawalang teknolohiya ng Galia, pati na ang kanyang anak na babae na isang bihasang mananaliksik. Iminungkahi ni Fate na suriin niya ang isa sa mga nahuling kay Mira. Itaas ni Mugan ang kilay, halatang may alinlangan sa pagsubok ni Fate na lumapit sa kanyang anak na babae. Bago pa siya makasagot, nagpanik si Mugan, itinaas ang kanyang sandata, at buong tatag na punangdukwang paprotektahan ang kanyang anak na si Lane. Sa loob ng laboratorio, naririnig ni Lane ang mga balita tungkol kay Rafael na naglock sa kanyang kwarto upang pag-aralan ang Philosopher's Stone. Nagulat siya nang ipinaliwanag ng katulong na malamang na dinala ni Rafael ang bato mula sa timber. Agad siyang sumubsob sa libro. Ayon sa mga alamat, ang Philosopher's Stone ay kayang magpagaling ng anumang sugat, magbigay ng napakalaking kapangyarihan, ngunit may kaakibat na panganib ng ganap na pagkasira ng isip at katawan. Samantala, nagpatuloy si Fate sa kanyang paglalakbay at naglaan ng oras mag-isa sa iniisip ang mga sinabi ni Mai noon. Nabanggit niya ang tinatawag na E-Realm at tinanong ni Fate kung ano talaga iyon. Ipinaliwanag ni Mai na ang E-Realm ay antas ng lakas na malapit sa kung saan umiiral ang Holy Dragon, walang sino man ang makatatayo laban sa ganitong nilalang. Binalaan din siya ni Mai na huwag habulin ang kapangyarihan ng padalos-dalos, sapagkat kung pipilitin niya ang sarili, maaaring lamunin ng kanyang sariling kakayahan ang kanyang isip. Habang siya'y malalim sa pag-iisip, biglang umalangaw-ngaw ang mga alarma sa lungsod. Ipinabatid ni Northern kay Roxy na may napakalaking death march na papalapit sa Babylon. Nagpasya si Roxy na harapin ang banta ng diretso, habang si Fate ay sumunod mula sa distansya upang obserbahan. Mula sa mga burol, nasalayan niya ang alon ng mga halimaw na kumikilos parang madilim na dagat, at naunawaan kung bakit takot ang mga tao sa ganitong pangyayari. Biglang naramdaman ni Greedy ang panganib mula sa silangang bahagi ng lupa. Maingat na tiningnan ni Fate at napansin ang isang napakalaking bagay na gumugulong sa ilalim ng lupa, parang higanteng nilalang na lumalangoy sa ilalim ng buhangin. Na-realize niya na kung mararating nito ang Royal Army ng walang babala, magiging sakuna ang kinalabasan. Determinado na pigilan ito, inihanda niya ang kanyang pana at pinukas ang kapangyarihan ni Greedy sa isang umiikot na shot na tumama sa gumagalaw na anino. Hamati ang lupa at lumitaw ang halimaw. Nakilala ni Fate ito bilang Earth Violator Omega Slime, isang nilalang na may kakayahang tiisin ang matinding pinsala na kahit ang mga Holy Knights ay nahihirapang sugatan. Pinayuhan siya ni Greedy na balutan ang katawan ng mahiwagang armor. Babala na ang asensya ng slime ay may corrosive energy na kayang tunawin ang laman at buto. Suot na ang armor, inilabas ng nilalang ang mga alon ng nakal-alasong material. Ipinaliwanag ni Greedy na kung hahatiin nila ang halimaw, lalo lamang kumakalat ang nakasisirang substance, kaya kailangan ng ibang paraan. Sinubukan ni Fate na sunugin ito gamit ang fireballs, pero pansamantala itong naglaho at nakatakas sa isang bitek, nagpapatuloy sa direksyon ng army. Maliit na piraso mula sa katawan nito ang umatake kay Fate upang pabagalin siya. Ngunit mabilis niya itong winasak habang iniisip ang bagong estratehiya. Binago niya si Greedy sa hugis ng uwak at pinaputok ang isa pang charged attack na nagbawas ng malaking bahagi ng buhay ng halimaw, ngunit buhay pa rin ito. Sa sandaling iyon, isang taong may maskara ang lumitaw malapit. Mabilis na tumakbo si Fate patungo sa kanya, hinihingi na makita ang mukha ng estranghero. Ngunit sumagot ang lalaki gamit ang isang deadly scene weapon at hinarang ang bawat atake. Marami pang piraso ng Omega ang lumitaw sa paligid nila, pinapakita na kaya nitong hatiin ang sarili nitong asensya upang manatiling buhay. Tumutok si Fate ng arrow sa maskadong lalaki, ngunit ito ay na-deflect ng mahiwagang barrier. Nang mapalapit siya, na-realize ni Fate na nagkamali siya sa pagkakakilala sa kalaban. Itinulak siya ng lalaki at muli siyang tinamaan, kahit na may suot na armor. Gumamit si Fate ng kapangyarihan ni Greed upang maabot ang E-Realm at ipagpatuloy ang habulan. Naglabas pa si maskadong lalaki ng higit pang blasts upang pabagalin siya, ngunit pinasok ni Fate ang depensa at pinilas ang maskara. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya na ang kalaban ay si Norden. Kalma ni Norden, tinawag ang Holy Dragon at idineklara na sa loob lamang ng kalahating minuto, maaabot ng halimaw si Roxy upang kitilin ang kanyang buhay. Tumakbo si Fate ng buong bilis patungo sa kanya habang iniutos ni Mugen sa mga sundalo na lumikas. Lumitaw ang Holy Dragon sa ibabaw ng labanan at naglabas ng nakakagimbal na liwanag na nagpalatagan sa lahat. Bago pa man tamaan si Roxy, dumating si Fate at pinrotektahan siya gamit ang armor. Nawalan ng maskara
dahil sa impact, pinakiusapan niya si Roxy na tumakas at humingi ng paumanhin sa pagtatago ng katotohanan. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa dragon upang makabili ng oras, tinawag si Greed. Ginamit ni Fate ang teknik ng Great Cross upang pansamantalang itali ang dragon. Bumalik si Northern, humanga, at hinamon si Fate sa isang direktang duelo. Paulit-ulit nagbanggaan ang kanilang mga espada, ngunit naramdaman ni Fate na humihina ang kanyang lakas. Ipinaliwanag ni Greed na ang initial surge ng kapangyarihan at ang pagsisikap na panatilihin ang teknik ay nagpapapagod sa kanya. Nakita ni Northern ang galaw ni Fate at tinamaan ang kanyang braso, idineklarang tapos na ang laban. Habang lumalapit siya, gumawa si Fate ng ilusyon at umatake mula sa likuran, ipinapakita na inalay niya ang lahat sa isang pagkakataon. Bumagsak si Northern, hindi makapaniwala na siya ay nadaya. Nag-activate ang kapangyarihan ng gluttony, at nahulog si Fate sa loob ng isang panloob na mundo kung saan lumitaw ang Chimera Girl, ngayon ay tinatawag ang sarili na Luna. Nagpasalamat siya sa pagpapalaya at inamin na pinipigilan niya ang gutom ni Fate. Binalaan niya si Fate na huwag kainin ang Holy Dragon o tuluyan siyang mawawala sa sarili. Bumagsak ang vision sa Greed. Sa pansamantalang anyo ng tao, hinela ni Greed si Fate pabalik sa realidad. Nakalaya ang dragon, at nagpasya si Fate na lumaban kahit na panganib ay malaki. Ihinagis niya si Greed na parang siba, tinamaan ng mapanirang puwersa, at pinutol ang halimaw hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Biglang sumiklab ang gluttony, at pinili ni Fate na isakripisyo ang lahat ng naipon niyang kakayahan, bumalik sa kanyang orihinal na estado upang maiwasang maging halimaw. Binalaan ni Greed na babalik ang gutom balang araw. Sa sandaling iyon, lumitaw si Mine. Nagmakaawa si Fate na tuparin niya ang pangako at wakasan ang kanyang buhay. Itinaas ni Mine ang kanyang palakol, ngunit biglang sumugod si Roxy at hinela siya palayo, tumangging hayaan siyang mamatay. Sinabi ni Roxy na kahit ano pa man ang kapangyarihang naninirahan sa loob niya, siya pa rin si Fate. Ang mga salita niya ay nagpatahimik sa nagngangalit na skill, at tinanggap ni Fate ang kanyang kamay upang bumalik sa Babylon. Tahimik na napagtanto ni Mine na sa wakas, natagpuan niya ang isang taong kayang panatilihin siyang buo. Pagkatapos, nagising si Fate sa inn, naaalala kung paano pinutol ni Northern ang kanyang braso. Binuksan ang pinto at pumasok sina Mine at Ares. Ibinalik ni Ares kay Fate ang Greed at ipinaliwanag na si Envy ang nagmanipula sa sandata ni Northern na nagdulot ng sakuna. Inilayo na nila si Envy sa Gallia upang maiwasan ang karagdagang kaguluhan. Sinabi ni Ares na sa pagkawala ng Holy Dragon, magbabago ang hinaharap ng kaharian at lahat ng may dala ng kasalanan ay kailangang maghanda sa darating. Hiniling ni Fate ang pangako na hindi kailanman masasaktan si Roxy, at inamin ni Ares na pinagsisisihan niyang pumayag sa ganoong plano. Samantala, nag-training si Miria kasama si Mugen at napansin si Roxy na umaalis ng lungsod. Dumiretso si Roxy sa indala ang grapes, umaasang makita si Fate, ngunit natagpuan lamang ang isang liham na humihingi ng kapatawaran sa pagkawala niya at nangangakong babalik balang araw. Umiiyak siya, naaalala ang batang minsang niya'y pinawi ang takot gamit ang candy at kabutihan. Sa kabilang banda, kinumpirma ni na Memel at Rafale na si Fate ang mandirigmang kilala bilang Mr. Corpse, at ipinagpatuloy ang kanilang pananaliksik. Sa tulong ni na Mine at Ares, naibalik ni Fate ang kanyang nawalang braso habang naghahanda sa hindi tiyak na daan sa hinaharap. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.